Ito ay isang simpleng kakaibang maskara. Ngunit pinasuot ko lang ito sa isang babaeng na deform ang mukha. At naging isang napakagandang demonyang kinang ng mga bituin siya. Ito ay isang kalawangin at luma na karit. Ngunit hinawakan ko lang ng bahagya ang isang sikat na mang-aawi. At naging isang alipin na madaling lapitan siya ng lahat. At ang ganitong pambihirang kakaibang bagay ay marami pa akong buong kwarto. Dahil ako ang namamahala sa isang tindahan ng mga ipinagbabawal na antigong bagay. Basta't kayang bayaran ng mga bisita ang malupit na halaga, maari silang makakuha ng mga kakayahang labag sa kalikasan. At ang batang babae sa harapan ko ay ang aking unang bisita. Si Jean Mating ay isang sikat na estudyante sa ika-4 na taon ng Nanhai University of Technology. Ngunit dahil sa isang sunog, nawasak ang kanyang ipinagmamalaking anyo. Ang pinakamasama ay, ang anghel na kanyang pinrotektahan gamit ang kanyang buhay. Ipinalabas niya ang larawan na nakasira sa kanyang mukha sa grupo ng klase. Para lang pagtawanan siya. Para muling maging maganda, handa siyang magbayad ng kahit ano. May hawak akong selyo habang lumalabas mula sa likod na silid. Handa ka bang ialay ang buong buhay mo para lang maging maganda? Isang buwan na ang nakalipas ng akuin ko ang misteryosong tindahan na ito. Ngunit ang kapalit ay ang sumpa na dala ng naiwang 12 bawal na bagay ng nakaraang may-ari. Bago ko mahanap ang mga ito lahat, tanging sa gabi ng ulan ako lamang makakakuha ng sandaling kalayaan. At ang bisitang ito sa harapan ko ay ang pinakamahusay na aso sa pangangaso na makakatulong sa akin na masira ang hawla at hanapin ang mga ipinagbabawal. Kinuha ni Jean Mating ang selyo at hindi makapaghintay na itaas ang kanyang damit at ipatong ito. Sa susunod na segundo, kumikislap ang liwanag sa kanyang katawan. Ang mga sugat sa kanyang mukha ay mabilis na humuhupa. Ang kanyang mga pupils ay naging kulay rosas na puso. May 2 sungay ng kambing na tumutubo sa kanyang ulo. Isang buntot na hugis puso ang lumabas mula sa likod ng kanyang maong. Si Jean Mating ay nagbigay ng isang matinis na sigaw at nahulog sa lupa. Nakatitig na may takot sa kanyang sarili sa salamin. Numero 418, artikulo ng Sakubos. Pagkatapos gamitin, magiging pinakamagandang nilalang sa mundong ito. Ibinigay mo ang iyong kalayaan kapalit nito. Para sa iyo, ito ay isang magandang deal. Si Jean Mating ay mabilis na humihinga ng malalim. Nagsusumikap na maunawaan ang mga pagbabago sa kanyang sarili. Pagkalipas ng 10 minuto, sa wakas ay tinanggap niya ang kanyang kalagayan bilang demonyo. Hindi lamang siya naging mas maganda, kundi nagkaroon din ng mga supernatural na kapangyarihan, hindi ba? Ngunit, anong halaga ang kapalit ng kalayaan? Mayroon kang 7 araw upang ayusin ang mga bagay na nasa iyong kamay. Pagkalipas ng 7 araw, kailangan mong bumalik dito at simulan ang iyong trabaho. Ngayon, maaari ka nang umalis. Tumayo si Jean Mating. Sa kanyang mga mata, may isang takot na muling lumitaw. Madali lang palang gawing demonyo ang isang tao. Anong nakakatakot na paraan ito? Mula ngayon, ang nilalang na ito ang magiging boss niya. Hindi naisip ni Jean Mating na tumakas o hindi magbayad. Basta't huwag lang maging tanga. Dapat mong alam kung gaano kasakit ang parusang dulot ng paglabag sa kasunduan. Sa totoo lang, kung hindi lang nangyari ang lahat ng sobrang kakaiba, gusto niya yung pakiramdam na siya ay kontrolado. Yung parusa at kontrol ay mga lihim na pagnanasa sa kanyang puso. Umiti si Kim Mating sa akin at bumaba mula sa antigong tindahan. Tumingin ako sa labas ng tindahan. Ang gabing may malabong ambon ay ang pinakakaakit-akit. Matagal na akong naghintay, sa wakas ay nakahanap ako ng isang maulan na gabi na makakalabas ng libre mula sa Zero Antique Shop upang kunin ang mga nawalang ipinagbabawal na bagay. Pumunta ako sa likod na silid. Tumingin ako sa paligid sa mga ipinagbabawal na bagay na puno ng mga estante. Ang mga ipinagbabawal na bagay, bawat isa ay may kakaibang kapangyarihan. Ang mga tao na may hawak ng mga ipinagbabawal na bagay ay nakakuha ng makapangyarihang supernatural na lakas. Gamitin ang mga ipinagbabawal na bagay upang maging makapangyarihang tao sa lipunan. Ngunit pagkatapos bilhin ng mamimili ang isi, ang mga ipinagbabawal na bagay ay ituturing na nawawala. Ang mga anak at kaibigan na nagmamana ay hindi mairehistro. Siyempre, ang mga anak o kaibigan na iyon ay hindi maaaring mga ordinaryong tao kung hindi nila alam ang kanilang lugar at ayaw ibalik ang mga ipinagbabawal na bagay sa akin. Kailangan ng gumamit ng kaunting puwersa. Nakatuon ang mata ko sa matandang 15 na may kalawang na araro. Numero 03, araro ni Diyos As. Kinuha ko ang araro ni Diyos pumunta sa likod ng antigong tindahan. Umupo sa pangunahing driver ng vintage na kotse. Inilabas ang isang maliit na notepad mula sa dibdib. Nakasaad sa cover ang tala ng may-ari. Sa maliit na aklat na ito nakatala ang mga transaksyon ng Zero Antique Shop. 20 taon na ang nakalipas, si Zheng Xiuhua ay nasa antigong tindahan. Nakipagpalitan ng kalahating buhay para sa perlas ng sirena. Si Zheng Xiuhua ay isang mang-aawit na biglang sumikat 20 taon na ang nakalipas. Agad siyang naging reyna ng musika sa kanyang panahon. Ngunit 2 taon na ang nakalipas. Si Zheng Xiuhua, na 38 taong gulang lamang, ay pumanaw dahil sa sakit. Sa mga kamakailang ulat sa balita, sinabi na ang kanyang anak na si Shasha ay perpektong namana ang kanyang talento sa pagkanta. Sa edad na 20, siya ay nagsimula ng sumikat. Ang kanyang awit ay umabot sa buong bansa, napakaraming tagahanga. Numero 311, perlas ng sirena. Maaaring bigyan ang gumagamit ng tinig na parang sirena. Nasa kamay na ni Shasha ang perlas ng sirena.
Green Horse Manor sa South China Sea, ito ang tahanan ni Baishasha. Ngayong gabi, mga kilalang tao mula sa industriya ng aliwan at negosyo ay darating dito para dumalo sa balagtasan upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanyang Asian tour. May ingay na nagmumula sa dressing room. Dalawang gwardiya na nakasuot ng itim ang nagdadala ng isang ihi na mataba palabas. Diyosa, pakiusap, bigyan mo ako ng pirma. Napakasuklam, paano naman lahat ng tao ay makakapunta sa bahay ko? Hindi ko talaga alam kung paano siya nakapasok. Mga loser at mga walang kwentang tao, lumayo kayo. Sa labas, nagpapakita si Sasha ng malambot at maayos na anyo. Ngunit sa loob, tinitingnan niya ang mga loser na iyon na may paghama. May amoy sikyong sa katawan niya, allergic siya sa amoy na iyon. Matapos ilapag ni Sasha ang cellphone, maingat siyang nag-ayos ng makeup. Hindi siya kagandahan. Minsan, masyado pang ordinaryo. Ngunit mayroon siyang magandang boses. Ang kanyang tinig ay laging nakakapagbigay ng damdamin. Walang hindi nahuhumaling dito. Matapos mag-ayos si Sasha, dahan-dahang hinahaplos ang kwintas na perlas sa lid. Ang mundong ito ay isang napakalaking entablado ng pagbabago ng anyo. Swerte rin na nakuha ko ang susi ng huling kasunduan. Alam niya rin ito sa kanyang puso. Lahat ng kanyang pag-aari ay dahil sa alaala ng kanyang ina. Bago umalis ang ina, paulit-ulit siyang pinayuhan. Bago umalis ang ina, paulit-ulit siyang pinayuhan. Huwag mong gagamitin ang kayamanang ito. Hiniram niya ito mula sa iba. Isang araw, kukunin ito ng tunay na may-ari. Nang maisip niya ito, napadilim ang mukha ni Sasha. At naging sakim ang tingin niya. Kukunin ng may-ari, subukan mo lang. Akin ang kayamanang ito, walang makakakuha nito. Sa ibabaw, ang ama niya ay isang negosyante. Sa katunayan, siya ay isang malaking tao sa ilalim ng lupa na gumagawa ng is. Ang mga bodyguard na inupahan sa mansyon, bawat isa ay mga mahusay na tauhan. Yung mga nakakita na ng dugo. Alam din ni Baishasha ang tungkol dito. Pero ano ang magagawa niya? Sa mundong ito, walang mabuti o masama. Tanging mga mahihirap at mayayaman lamang. Hindi siya nagkulang sa paggamit ng kanyang impluensya. Tumutulong na takpan ang ama. May narinig na mga yabag mula sa labas ng dressing room. Nakabitin sa mukha ni Baishasha ang profesional na ngiti, lumingon siya. Nang makita ang taong dumating, biglang nawala ang ngiti ni Baishasha, naging iritable siya. Pupunta ako para kunin ang akin. Ano naman itong bagong paandar para manligaw? Umalis ka na, kung hindi ka aalis, tatawagan ko na ang security. Pumasok ang lalaki sa dressing room. Nakita niya si Bea-Bea na nakasuot ng pearl pendant sa lid. Agad na pinigilan ni Bea-Bea ang cleavage na mahirap niyang naipon. May pagtanggi sa mukha. Para ito sa mga boss ko lang. Hindi ito para sa mga kawawang katulad mo. Babalik ko ang bagay na akin, hindi ka ba nakakaintindi ng tao? Tiningnan ni Bea-Bea ako ng masama. Biglang may naisip, bibigyan kita ng pera, akin na ito. Sa tingin ni Sasha, ang bagay na ito ay mula sa mga ninuno ng mga probinsyano. Ang mga probinsyano ay mga hangal at walang kaalaman. Hindi nila alam na pwede itong pagkakitaan. Tumayo si Baishasha, nakayakap ang mga braso, puno ng tiwala at mayabang na sinabi. Paano ang 1,000,000? Tama, ako ang nagbibili ng sapilitan. Ngunit ito rin ay para sa iyong kabutihan. Walang kasalanan ang tao, ngunit ang mayaman ay may kasalanan. Ang mga katulad mo na may ganitong kayamanan ay magdadala lamang sa iyo ng malaking problema. May dala kang sirang pang-ani at naglakas loob kang maghasik dito. Dahil hindi mo ako pinahalagahan. Huwag mong sisihin ako kung ako'y mang-aapi. Mabilis na kumatok ang mga paang nagkakasabay sa pintuan. Isang grupo ng malalaking lalaking nakaitim na suit. Lumabas sa pintuan ng dressing room. Nakita ko ang isang pahiwatig ng kalungkutan sa aking mata. Maaari bang ganito na lang lagi ang proseso sa pagbawi ng mga bawal na bagay? Napansin ni ba isa sa kanyang matalim na mata ang kalungkutan na iyon at napailing ng malupit? Nagsisisi ka ba? Huli na ang lahat. Sa mundong ito, may mga tao. Hindi kayo mga probinsyal na katulad ninyo ang makakagalit sa akin. Batang ito, dala-dala mo yung sirang bagay na yan para akong magkatetanus. Wala akong sagot. Dahan-dahang bumaba ang side sa guard. Sa susunod na segundo, isang bagay na ikagugulat ng lahat ang nangyari. Yung guard ay biglang nahiga ng diretso sa lupa. Nawala ng buhay. Natuwa. Natuwa ba? Ganun lang kasimple ang saya. Paano nangyari yan? Nasa gitna ng pagkabigla ng lahat. Hinugot ko ang isang sinaunang ceramic na garapon. Numero 301, garapon ng pagsasara ng kaluluwa. Garapon ng pagsasara ng kaluluwa, maaaring mag-imbak ng lakas ng kaluluwa, isara ang kaluluwa. Batas ng Zero Antique Shop 3. Kailangan ng tagapangasiwa na magbigay ng tiyak na lakas ng kaluluwa bawat buwan. Sa pinakamalupit na ipinagbabawal na estatwa sa basement. Ang karaniwang kaluluwa ay magiging bahagi ng proseso ng garapon ng pagsasara ng kaluluwa. Ang kapangyarihan ng kaluluwa na kailangan upang maging isang ipinagbabawal na estatwa. Susunod, isang kakaibang pangyayari ang darating. Ang gwardiya ay tila na. Ngunit ang kanyang kulay abong mukha ay nagiging may ekspresyon. Takot, pangamba, parang siya ay dumaranas ng isang nakakatakot na bagay. Ang mga gwardiya ay natakot sa eksenang ito. Bago pa sila makapag-isip, isang lilang arko ang dumaan sa himpapawid. Nakatigil lahat ng mga gwardiya sa kanilang mga lugar. Sunod-sunod silang bumagsak.
Unti-unting nagpakita ang basang katawan ng kakaibang takot na ekspresyon. Nang matapos ako, lumingon ako kay Isasa na takot na takot na. Nanginginig ng husto si Ba Isasa at sa huli ay biglang lumuhod. Huwag mo akong saktan, may pera ako, marami akong pera. Pera, ang pera ay walang silbi sa akin. Hindi mo alam kung paano ang ginawa ng iyong ina noon. Yung pendant na yon, binigay ko para sa... Siyempre, hindi mo rin malalaman. Dahil ang pagiging lihim ay isa sa mga kondisyon ng transaksyon. Agad na tinanggal ni Ba Isa sa liig ang merman na perlas. Sa'yo na, ayoko na, talagang ayoko na, alam ko na mali ako. Hindi ko nakuha ang merman na perlas. Sa halip, yumuko ako at inabot ang baba ni Sasa. Gusto ko ang mga simpleng bagay. Pero sadyang pinapahirap mo ang sitwasyon. Patuloy na tumanggi si Ba Isa. Nagmumuni-muni sa loob, puno ng pagsisisi. Wala na akong pagkakataon na humingi pa ng tawad sa kanya. Dahan-dahang pinindot ang A-God na kamao sa katawan ni Ba Isa. Biglang nanghina at bumagsak, nahulog ang perlas ng sirena sa kamay niya. Sa totoo lang, maaari ko sanang bawiin ang perlas ng sirena. At ibalik sa kanya ang kanyang dating boses. Walang puting Shasha na may dagat na diyosa ng mga perlas. Sa susunod na salusalo, tiyak na magiging kahiya-hiya ang kanyang pag-awit. Ito ay parusa para sa hindi paggalang ni Shasha sa akin. Ngunit wala akong ganitong masamang hilig. Mas mabuti pang ilagay ang kaluluwa ni Shasha sa isang lalagyan ng mahika at ibigay ito sa estatwang nasa basement. Pagkatapos, umalis ang lalaki sa pinto ng silid panggaya. Isang lumang kotse mula sa ikalawang digmaang pandaigdig ang biglang lumitaw. Pagkatapos niyang umupo sa lumang sasakyan, bigla siyang nawala dito. Hindi pa ba ako, Diyos? Nagsasalita si Ba Isa sa sarili. Nakikita niya ang eksena sa loob ng dressing room. Maraming na tao. Kasama rin siya sa mga na tao na iyon. Hindi, nakasama na ako sa ngayon ba ay multo na ako. Biglang lumitaw ang isang malaking pinto sa langit. Maliwanag ang ilaw sa kabilang pinto. Dahil sa instinct, dahan-dahang lumipad si Ba Isa papunta roon. Lumulipad siya ng mas mataas pa. Nawawala ang lahat sa mundo. Biglang, may nakakatakot na puwersa ang dumaan mula sa kabilang direksyon. Hinahatak nito ang kaluluwa ni Ba Isa papunta sa pinto na iyon. Bumaba si Ba Isa ang tingin. Nakita niya ang isang lumang sasakyan na tumatakbo sa dilim ng gabi. Sa upuan ng driver ng lumang sasakyan, ang nakakatakot na lalaki ay may hawak ng isang bukas na ceramic na garapon. Mula sa bunganga ng ceramic na garapon ay lumalabas ang masama at malas na aura. Natatakot si Ba Isa at tumakbo ng buong lakas patungo sa pintuan sa itaas. Ngunit, lumalakas ang paghila, hanggang sa lumabas ang ilang maitim at manipis na mga kamay. Lumabas mula sa ceramic na garapon. Siksiksi ay hinihila ang espiritu ni Ba Isa. Dahan-dahang hinihila ito papasok sa ceramic na garapon. Ang ekspresyon ng espiritu ni Shasha ay naging labis na takot. At mas kakaiba pa, ang kanyang basang katawan ay nagpapakita rin ng parehong ekspresyon. Kasing pareho ng ekspresyon ng kanyang espiritu. Anak, lumabas ka na, naghihintay na ang lahat sa iyo. Ang chubby na lalaki na puno ng kasiyahan ay pumasok sa makeup room. Ang tawag sa kanya ay Zilitang. Siya ang boss ng underground world sa South Sea. At siya rin ang ama ni Zisha. Pagpasok ni Zilitang sa dressing room, biglang lumaki ang kanyang mga mata na kasing laki ng munggo. Basang-basa ang sahig. Nakakabahala na walang kahit anong sugat sa basang katawan. Ngunit ang mga ekspresyon ay puno ng takot, parang lahat sila ay nabigla ng buhay. Anak, ano ang nangyari, anak? Sino ang kumuha sa anak ko? Sino ang kumuha sa anak ko? Papahamak ko ang buong pamilya mo. Tiyak na papahamak ko ang buong pamilya mo. Sa sandaling iyon, matalim na napansin ni Ba Ilitang na nawala ang kwintas na perlas sa liig ni Ba Isa. Pinunasan niya ang kanyang luha, mabilis ang pag-iisip ng utak niya. Ang kwintas na perlas ay alaala na iniwan ng asawa para kay Shasha. Malakas ang paningin ni Ba Ilitang. Nakita niya agad na ang kwintas na perlas na ito ay hindi pangkaraniwan. Siguradong isa itong antigong alahas na may daan-daang taong kasaysayan. Napakamahal nito. Nabanggit din ng asawa bago siya pumanaw ang bagay na ito. Sinabi niyang hiniram lang ito at may darating na kukuha. Pinag-iingat pa niya ang ama at anak na babae na huwag ipagwalang bahala ang taong iyon. Dapat nila siyang tanggapin ng may paggalang at ipadala ng maayos. Tinutukso ito ng Ziliho. Isa ako sa mga nangungunang tao sa ilalim ng mundo ng nanhay. Kailangan ko bang igalang ang sinuman? Kung gustong-gusto ito ng anak na babae, dapat ito ay para sa kanya. Sino ang magtatangkang agawin ito sa kanya? Hahanapin kita, siguradong hahanapin kita. Pabayaran mo ng buhay ang aking anak na babae. Nang 3:00 ng umaga, bumalik ako sa Zero Antique Shop. Ibalik ang si Diyos na karit at ang pang-aresto ng kaluluwa sa istante. Walang tao sa harapang bulwagan, tanging ilang dosenang tanso na kandelerang nakalagay, na nakasabit mula sa madilim na biga. Sa gabi, kusang umiilaw ang mga kandila. Hindi kailangan ng panggatong. Nakailaw ang sarili kong ilaw sa harap ng pintuan. Umuulan pa sa labas at hindi pa sumisikat ang gabi. Makaraan ng ilang oras, sisikat na ang araw. Kung ako ay nasa labas pa, mangyayari ang kakilakilabot na bagay. Dahil dala ko ang sumpa ng Antique Shop Zero, na maaari lamang maglakad sa mundo tuwing maulan na gabi. Napikit ang lalaki at pinisil ang labi.
Pumunta siya sa ikalawang palapag na silid-aklatan sa hagdang may mga brass candle holders. May mga aklat mula sa iba't ibang panig ng mundo sa estante. Ang mga aklat ay pag-aari ng mga tagapangasiwa. Ang tanging libangan na ginagamit upang mapawi ang kalungkutan at ipasa ang oras. Maliban sa kamay na gulong na telepono na gawa sa tanso sa counter. Walang anumang bagay sa Zero Antique Shop na makakakonekta sa labas. Ang smartphone na nakakonekta sa internet ay parang ladrilyo sa Zero Antique Shop. Pagkatapos ay umupo ako sa upuan na gawa sa peelwood. Kumuha ng isang notebook mula sa drawer ng desk. Sa liwanag ng kandila mula sa brass candlestick. Sumulat ako gamit ang fountain pen sa notebook. 2 linggo at kalahati na akong humahawak sa Zero Antique Shop. Sa wakas, dumating ang unang maulang gabi ni Ding. Maraming nakuha ngayon. Nakipagkalakalan ako ng isang ipinagbabawal na bagay. At matagumpay na naibalik ang isang nawawalang ipinagbabawal na bagay. Mula nang simulan ko dito, nabuo na ang aking ugali na magsulat ng tala-arawan. Hindi ito drama. Takot na makalimutan ang panahon sa mahabang panahon. At makalimutan din ang panahon. Ang nakaraang tagapangasiwa, na kahit nakalampas na sa 3 mundo at 5 elemento, ngunit ang mga mata niya ay puno pa rin ng kawalang sense at pagkabaliw. Sa huli, ito ang sumpa sa antigong tindahan na ito. Ang tagapangasiwa ay kailangang mag-alay bawat buwan sa itim na rebulto sa basement ng sapat na lakas ng espiritu. Kung hindi, tiyak na walang kasawi-sawi. Ang mga naunang tagapamahala ay para lang mabuhay. Sila ay walang humpay na sinisip-sip ang buhay ng mga mamimili para mapunan ang gutom ng iskultura. Ngunit nakalimutan ang pinakamahalagang tungkulin, ang pagkuha ng mga ipinagbabawal. Yung huling gago ay nawala ang 12 ipinagbabawal na bagay na nagpalala ng sumpa. Ngayon, kaya lang makalabas ng tindahan sa gabi ng ulan. Parang nililito ang sarili niya. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking suliranin ko ay hindi makalabas sa Zero Antique Shop. Kailangan kong makahanap ng paraan para malutas ito. Isang paraan na hindi kailangan akong lumabas sa Antique Shop na makakakuha ng mga ipinagbabawal na bagay. Patuloy na tumatama ang ulan sa lupa sa labas ng bintana. Humihinga ako ng sariwang hangin na pumapasok mula sa labas. Ang isip ko ay nag-iisip ng mabagal. Ang mga naunang tagapangasiwa, palagi nilang ginagamit ang mga bawal na bagay para makipagpalitan ng lakas ng kaluluwa, ibig sabihin ng buhay. Dahil ang lakas ng kaluluwa ang pinakarere na bagay para sa bawat tagapangasiwa. Sa huli, kailangan nilang magbigay ng lakas ng kaluluwa bawat buwan. Para sa mga bawal na eskultura sa basement, nakipagpalitan sila ng maraming lakas ng kaluluwa. Para sa mga naunang tagapangasiwa, kahit na Pasko na. Pero ang ganitong short-sighted na pag-ugali, magiging mas marami ang mga ipinagbabawal na bagay na naliligaw sa labas. Sa huli, malulubog ka sa putik. Naalala ng lalaki si Jean Mating na nagtransaksyon ng siyo ng sa kubos ngayon. Paano kung baguhin ang mga patakaran sa transaksyon? Hindi na lamang humihingi ng buhay, kundi palitan ang mga ipinagbabawal na bagay para sa katapatan at kalayaan. Kung gayon, ang tagapangasiwa ay magkakaroon ng isang grupo ng mga alipin na may malalakas na kakayahan. May mga alipin na nandito, kahit na nagre-recycle ng mga bawal na bagay, o kaya naman nag-iimbak ng mga bawal na bagay. Mas madali na ngayon. Dapat mong malaman na ngayon tanging sa ulan lang. Makakalabas ka mula sa Antique Shop Zero. Napakaraming paghihirap sa pag-recycle at pag-imbak ng mga bawal na bagay. Ang pinakadelikado ay hindi mo matiyak kung sino na ang nakakuha ng susunod. Kailan darating ang mamimili ng mga ipinagbabawal na bagay? Ang mamimili na nawalan ng ipinagbabawal na bagay ay nasa estado ng pagkawala. Kung hindi ito maibabalik agad, ang sumpa sa katawan ay lalalim ng lalalim. Sa oras na iyon, tiyak na magiging parang torture. Kahit na hindi ako mamamatay, tiyak na magdurusa ako. Kung ang mamimili ay makakatulong sa akin na maibalik ang ipinagbabawal na bagay, o kumuha ng bagong ipinagbabawal na bagay pagkatapos, matatanggal ng tuluyan ang sumpa sa akin. Unti-unti nang lumiwanag ang aking mga mata. Bakit hindi tayo gumawa ng isang organisasyon base sa mga mamimili? Sa organisasyong ito, bawat isa ay mayroong ipinagbabawal na bagay. Lahat ay nag-alay ng katapatan sa kanilang sarili. Ibig sabihin, ito ay isang natatanging organisasyon na tapat lamang sa sarili. Sa hinaharap, 2 uri lang ang transaksyon. Ihandog ang kaluluwa upang mapaligaya ang eskultura. O ialay ang katapatan upang maging aking mga alipin. Ang grupong ito ay pansamantalang tatawaging kautusan. Ang layunin ng kautusan ay napakasimple. Ito ay upang kunin ang mga nawalang kautusan para sa akin at manghuli ng mga bagong biktima. Bawat kautusan bago mahuli ay nakakatakot na bagay. Kaya nga tinatawag silang kautusan. Kahit na ang mga miyembro ng Tabuo Society ay may mga bagay na ipinagbabawal, hindi naman sila tiyak na makakalaban sa mga bagay na iyon. Sa huli, kailangan pa rin ako ang kumilos. Sa katunayan, ako ay hindi mapaparam. At maaari kong gamitin ang mga ipinagbabawal na bagay sa loob ng antigong tindahan. Ano man ang larangan, ako ang pinakamalupit na ipinagbabawal sa mundong ito. Ang lalaki ay huminto, pinipigilan ang kanyang mga labi, may liwanag ng ginto sa kanyang mga mata. Ang mga miyembro ng kumpanyang bawal ay tutulong sa akin na kolektahin at ikulong ang mga ipinagbabawal. Kaya kailangan nilang magkaroon ng ilang katayuan sa mundong pangkaraniwan. Dapat mahigpit ang pagpili ng mga miyembro.
Hindi ko kailangan ang mga walang-walang nilalang. Ang kailangan ko ay mga makapangyarihan at mayayaman. Yung mga may malaking impluensya sa mundong pangkaraniwan. Sila lang ang makakapagbukas ng daan para sa akin sa iba't ibang panig ng mundo. Para makagawa ng isang komportabling lugar panghuli. Huwag na nating pag-usapan ang ibang bansa. Sa halip, tungkol lang sa lipunan ng tao sa Xiago. Walang pera, walang koneksyon sa lipunan, baka hirap na makaalis. Kaya kailangan ko ang lakas ng mga miyembro ng tabuos sa lipunan. Ngayon, hintayin na lang si Jin Mating na mag-report. Siya ang magiging unang baraha na ilalabas ko. Kwarto sa Golden Sea Dragon Hotel sa South Sea. Mga estudyante sa kursong flight attendant na nasa ika-4 na taon. Nagmimerienda kami ng pagtatapos. Marami na ang uminom, masigla ang atmosfera. Umiti ang class president at nagsimula. Sabihin nyo, ano ang balak nyo sa hinaharap? Pagdating sa trabaho, lahat ay nag-open up. Wala akong masabi, handa na akong magtrabaho sa Lee para mag-serve. Nakapasok ako sa interview ng Sichuan Airlines, bukas ay pupunta na ako sa Chongsu para sa training. Ikaw, class president, hindi ka ba nag-exam para sa posisyon? Ako, medyo maswerte ako ngayon, nakapasok ako sa Public Security Bureau. Kapag nakuha ko na ang certificate ng taon, magre-report na ako. Kapag nakuha ko na ang diploma, magre-report na ako. Si Quixinyu ay nakikinig sa mga ito. Umiti siya sa puso, pero nagkunwaring sumasang-ayon pa rin. Sobrang hanga ako sa inyo na malaya kayong gumalaw. Hindi tulad ko na napansin na ni Director Zhang Baiwei. Handa nang pumasok sa set para mag-shoot. Biglang tahimik ang buong lugar. Yan ay si Zhang Baiwei, isang malaking tao sa industriya ng pelikula. Biglang nagbago ang tingin nila sa kanya. Lahat ng ito ay inggit. Masaya si Quixinyu sa mga titig na ito, nagpatuloy sa pagpapakita. Si Director Zhang mismo ang susundo sa akin mamaya. Tumingin kayo ng malaki sa mga mata nyo at makikita nyo ang totoong malaking tao. Siguradong hindi pumunta si Kim Miting. Kaya paano ka naman maupo sa pwesto? Eksaktong tinamaan nito ang sensitibong bahagi ni Choi Yun-wol. Biglang naging mapanakit ang kanyang mga mata. Galing siya sa probinsya, kaya para gumanda ay ginaya niya si Kim Miting. Pero kahit anong pagsisikap niya, si Kim Miting pa rin ang gusto ng lahat. Napangiti ng malamig si Choi Yun-wol na may maikling buhok. Jin Mating, ang mukha niya ay puno ng paso. Ano pa ang maaari niyang gawin? Gagawa ba siya ng horror film? Nagsasalita ka ng kalokohan, nakita ko siya kahapon. Mas maganda siya kaysa dati. Hindi tulad ng ibang tao, puro edited na larawan. Sige, sabihin mo sa akin. Kung hindi siya nasugatan, bakit hindi siya makapunta? Kakausap lang sa akin ni Mating, sabi niya malapit na siya. Malinaw kung sino ang Snow White sa oras na iyon. Nang marinig niya ang salitang iyon, nanlaki ang ngiti ni Quixinyu. Ang tungkol sa pagkasira ng mukha ni Jin Mating ay naikwento na niya sa buong South Sea Institute of Technology. Pero hindi niya sinabi kung paano talaga nasira ang mukha ni Jin Mating. Noong isang buwan ang nakalipas, si Quixinyu at Jin Mating ay nagpunta sa shopping. Biglang sumabog ang isang tindahan. Si Jin Mating ang nagdulot ng sunog upang maprotektahan si Quixinyu. Akala ni Quixinyu na wala ng silbi si Jin Mating kapag nawala na ang kanyang magandang mukha. Kaya nitong mga panahong ito ay walang awa siyang nilalait siya. Hindi naman siguro gusto ni Jin Mating na sabihin ang katotohanan para maghiganti sa akin, di ba? Ngayon, ang may pera at kapangyarihan ang hari. Basta ako ang babaeng bida ni Director Zhang Baiwei. Kahit na mangitngit ako sa sarili ko, anong problema nun? Hindi karapat-dapat si Jin Mating kahit magpaabot ng sapatos sa akin sa hinaharap. Nang panahong iyon, binuksan ang pinto ng kwarto. Takot na tumingin si Quixinyu. Hindi si Jin Mating ang dumating, kundi isang payat na tao. Isang taong may mayabang na ekspresyon. Lahat ng mga babae ay nagulat at lumaki ang kanilang mga mata. Ang taong ito ay madalas nilang nakikita sa telebisyon. Siya ang malaking direktor na nanalo ng Golden Bear sa International Film Festival. Zhang Baiwei. Tumingin si Quixinyu sa nagulat na ekspresyon ng mga babae sa grupo ni Zhu, at natuwa sa kanyang puso. Tumayo siya at naglakad na parang pusa. Iwinawagayway ang kanyang payat na baywang, papalapit kay isang Baiwei. Hinawakan ang kanyang braso at malambing na sinabi, Direktor Zhang, bakit kayo dumating ng maaga para sunduin ako? Si Zhang Baiwei ay may mukha ng pagkainis. Ganap na hindi pinapansin ang ibang tao. Ulan ngayong gabi. Kailangan gawin agad ang seremonya ng pagsisimula sa unang patak ng ulan para sambahin ang mga Diyos. Kung hindi dahil natatakot akong magulo ka, akala mo ba gusto kitang sunduin? Gaano ka pa katagal gustong magpalipas ng oras dito kasama ang mga taong ito? Napakaabang. Walang pakialam sa mga babaeng nandito. Pero alam ng mga babae sa puso nila. Sa harap ng mga ganitong tao, talagang hindi sila karapat-dapat. Ang mga direktor ay may paniniwala, bahagyaman o sobra. Sikat sa industriya na si Direk Zhang Baiwei ay hindi naniniwala sa Diyos ng pelikula. Hindi sumusunod sa mga tradisyon. Naniniwala lamang sa Diyos ng ulan. Tuwing nagsisimula ang shooting, palaging may ulan. Kapag bumaba na ang ulan, doon nagsisimula ang ritual. Nagtititigan ang mga babae sa isa't isa. Naging puno ng kahulugan ang kanilang mga mata. Akala nila ay mas pinapaboran si Quixinyu. Matapos ang lahat, hindi naman siya pinansin ng direktor. Sa totoo lang, tama ang kanilang iniisip. Walang interes si Zhang Mangwei kay Quixinyu. Isang taong mahilig sa teatro siya.
Kahit sa pagpili ng mga ekstra, kailangan niyang tingnan ito ng personal. Noong mga nakaraang araw, para sa nalalapit na pagkuha ng pelikula, ng antique shop ng Fox Demon, pumili kami ng babaeng bida. Isang buwan na ang pagpili, pero wala pa ring tunay na nakakatugon sa inaasahan. Antique shop ng Fox Demon. Ito ay kwento ng 1,000 taong gulang na Fox Demon na nagmamay-ari ng antique shop. Bukod sa pagiging maganda, ang babaeng bida na Fox Demon ay kailangang magkaroon ng mapang-akit na alindog ng Fox Demon at ang pakiramdam ng mga karanasang dumaan sa 1,000 taon. Lahat ng mga babaeng sumali sa casting ay pilit na nagbebenta ng sao. Hindi talaga iyon ang uri ng nakakaakit na karisma na hinahanap niya. Sa huli, pinipili ang pinakamaliit sa maliit. Kaya't kailangan niyang humanap ng pinakamasigla magpanggap. Ng isang vulgar na fox spirit na marunong magpanggap. Biglang bumukas ang pinto. May isang tinig na parang kampanilya ang boses na nagsalita. Paumanhin, nahuli ako. Lahat ay napatingin sa pinanggalingan ang tinig, lahat ay namangha. Ang dumating ay si Jin Meiting, ang pinakamagandang babae sa paaralan. Hindi lang siya nasira ang mukha, kundi lalo pang naging kamangha-mangha ang ganda niya. Pareho pa rin ang mukha niya, pero sobrang pino ang mga detalye. Sa bawat pagtingin niya, puno ito ng nakakabighaning alindog. Sa bawat kilos at galaw, may kakaibang dating na hindi maipaliwanag. Dati pa man ay medyo malandi na si Jin Meiting. Araw-araw sa gabi, matapang niyang hinihikayat ang kanyang kasama sa kwarto na manood ng mga nakakakilig na pelikula. Mainit ang kanyang personalidad, ngunit hindi siya basta-basta nakikipagrelasyon. Sa kanyang buhay, masasabi na, wala pang isang lalaki ang nakapagpatibok ng kanyang puso. Ngunit ngayon, para siyang ibang tao. Ang kanyang alindog ay nagpapapula at nagpapabilis ng tibok ng puso kahit sa mga babae. Hindi makapaniwala si Quick Sinyu habang tinitingnan si Jin Meiting. Noong una, sabay kaming pumunta sa ospital. Nakita ko pa mismo si Jin Meiting na nasira ang mukha. Bakit ganito? Paano siya naging ganito kaganda? Nagpa-opera ba siya? Pero paano niya nagawa ng ganito kahusay sa loob ng 1 buwan? At yung kaakit-akit na alindog, saan ito nagmula? Nababalisa si Quick Sinyu, natatakot na baka ipahiya siya ni Jin Meiting sa harap ng lahat. Agad na hinila si Zhang Baiwei. Direk Zhang, tara na tayo. Hindi ba magkakaroon ng opening ceremony? Hindi gumagalaw si Zhang Baiwei. Tumingala si Quick Sinyu at napansin niya na nakatitig si Zhang Baiwei kay Jin Meiting. Para siyang nahumaling sa isang pambihirang kayamanan. Nang bumigat ang kanyang puso. Nang muling tumingin kay Jin Meiting, puno ng galit ang kanyang mga mata. Mabilis na itinulak ni Zhang Baiwei siya palayo. Agad siyang nagtanong kay Jin Meiting, "Ginoo, may trabaho ka na ba?" Sa harap ng biglaang imbitasyon ni Zhang Baiwei, nagulat ang lahat. Siyempre, kilalang-kilala ang direktor na ito bilang isang workaholic. Alam ng buong industriya ng pelikula na mas mahal niya ang kanyang trabaho kaysa sa mga babae. Ngunit si Jin Meiting ay magalang na tumanggi. "Pasensya na, Direktor Zhang, nangako na ako sa boss ko na magre-report bukas. Miss, kahit pa pumirma ka sa isang Fortune 500 na kumpanya, dapat alam mo kung ano ang mas mahalaga. Dapat pag-isipan mo ng mabuti. Walang ibang trabaho na kasing ganda ng pagiging leading lady ko. Natatakot ka bang magbayad ng penalty? Sabi mo, anong kumpanya iyon? Pupunta ako makipag-usap sa kanilang boss." Si Direk Zhang Baiwei mismo ang tumulong na tapusin ang kontrata ng aktor. Siguradong magiging trending ito sa social media. Kung ako, tiyak na susuportahan ko si Direk Zhang ng buong puso. Hindi may paliwanag ni Kim Meiting. Napupunta siya sa isang antigong tindahan na puno ng mga bawal na bagay. Kailangan muling tumanggi ng matatag. "Pasensya na, Direk Zhang, hindi talaga ako makakapunta. May trabaho na ako." Sinabi na ni Director Zhang ito, "Medyo hindi ka marunong tumanggap, hindi ba? Yung kumpanya na pinasukan mo, kahit gaano pa kalakas, hindi ito maihahambing sa suporta ni Director Zhang na maihalaga. Dapat mong malaman na mas may kinabukasan ang sumunod sa akin kaysa sa boss mo." Noong mga oras na iyon, bumukas ang pinto. Lumingon ang lahat. Isang estrangherong lalaki ang pumasok. May maitim na mahahabang buhok na parang tinta, at may matangkad na katawan siya. May nakasabit na mga tassel na may mga asul na batong safiro. Ang mga batong safiro ay mukhang malinaw at makintab. Marahil ito ay isang uri ng magic item. Mukhang napakaastig at kaakit-akit. Ang kanyang mga mata na kulay amber ay mukhang malalim at tahimik. Ang taong ito ay si Lin Mu, ang may-ari ng antigong tindahan. Hindi niya pinansin ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Diretso siyang tumingin kay Jin Meiting. "Pasensya na, kailangan mong pumasok ng maaga. Sumama ka sa akin ngayon. Nandito ako. Dahil ngayong gabi ay maulan. Karaniwan, hindi ganito kadalas umulan sa Nanhai tuwing taglagas. Mas kaunti pa ang mga maulang gabi. Hindi ko palalagpasin ang gabing ito ng ulan. Ngayon, ang pagkuha ng nawalang mga ipinagbabawal na bagay ay napakahalaga. Nagkataon lang. Bukas na ang unang araw ni Jin Meiting sa Antique Shop Zero. Mas mabuti pang ipakilala ko na siya sa trabaho ngayong gabi pa lang." Tumingin sa akin ng mausisa ang mga babaeng naroon. Matapos ang usapan kanina, alam nila na ang lalaking ito ang amo ni Jin Meiting. Ano ba ang kapangyarihan ng kumpanyang ito ng amo? Na napilitang isuko ni Jin Meiting ang pagkakataong maging sikat na artista kasama si Director Zhang. Sa totoo lang, sa kalagitnaan ng gabi, personal na hinanap ng boss ang mga empleyado para mag-overtime. Anong klaseng magandang kumpanya ito? Mas lalo pang natuwa si Quick Sinyu sa loob niya.
Kim Meiting, ang ganda mo talaga. At swerte ka na lang na hindi ka matalino. Ako ay sumusunod kay Director Zhang. Ikaw naman ay sumusunod sa isang di kilalang maliit na boss. Malinaw na kung sino ang mas may potensyal, di ba? Para mapalapit kay Zhang Baiwei, si Qixinyu ay nagsumikap. Bigla siyang nagbukas ng mode na protektahan ang amo. Jin Meiting, talagang hindi mo alam ang tama at mali. Ganyan kasigasig si Director Zhang, tapos nagpapapansin ka pa. Ano bang magandang kinabukasan ang makukuha mo kung susunod ka sa lalaking ito? Talagang hindi mo alam ang pasasalamat. Sa mga salitang ito, nilinaw niya muna ang relasyon niya kay Jin Meiting. Para hindi mapunta ang galit ni Director Zhang sa kanya. At hindi mabigyan si Jin Meiting ng dahilan para bumaba sa entablado. Hindi makalakad si Kim Meiting kasama si Zhang Baiwei. Napakabasit nitong maliit na laro. Nakikita ng mga babae sa paligid na may mali siyang iniisip si Qixinyu. Nakatutok ang mga mata nila kay Kim Meiting at Lin Mu. Kakaiba nga lang. Sa tingin ni Kim Meiting kay Qixinyu, may halong awa. Sa harap ng provokasyon, hindi man lang ako nagbigay ng kahit kaunting tingin, hiningi ko lang. Masyado akong abala. Bumaba ka na agad sa akin. Sumunod si Jin Meiting at lumapit sa akin. Wala ka bang modo? Hindi mo ba alam na dapat bumati kay Director Zhang bago umalis? Sa susunod na segundo, nagmamadaling itinulak ni Zhang Baiwei si Qixinyu. Nanginginig na lumapit kay Lin Mu, nakayuko ng 90 degrees. Bakit? Bakit ka nandito? Dahan-dahang bumuka ang mga bibig ng mga babae. Puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Noong una, sobrang mayabang si Director Zhang. Ngunit nang makilala niya ang batang boss na ito, naging napakababa niya. Tahimik na tumingin si Lin Mu sa kanya. Kilala mo ba ako? Talagang madalas makalimot ang mga taong mataas ang posisyon. Kung hindi dahil sa iyong tulong noon, hindi ako aabot hanggang dito. Kung wala ang kanyang tulong, hindi makararating si Director Zhang ngayon. Sino si Director Zhang? Isang sikat na direktor sa abroad, super director. Pero itong lalaki sa harap, siguro nasa 20s lang. Kaya ba't siya ang super hit? Gaano kaswerte na makilala ang ganitong klase ng tao. Nagkunot ng noo si Lin Mu at sinabi ng malinaw. Mas bumaba ang ulo ni Zhang Baiwei. Lumapit kay Lin Mu at binaba ang boses. Nakapagpalitan na ako ng ilang libro sa inyong kamay. Alam ko ang inyong maraming anyo. Ngunit palagi kong naaalala ang mga palawit na nakasabit sa inyo. Naintindihan ni Lin Mu na si Director Zhang na ito ay nakipagpalitan na sa Antique Shop Zero. Nag-isip siya ng mabuti. Sa wakas ay natagpuan ang mga tala ng transaksyon tungkol kay Zhang Baiwei. Si Zhang Baiwei ay nakipagtransaksyon sa nakaraang may-ari ng tindahan. Napakakaiba ng mga bagay na natransaksyon, talagang tumatak sa akin. Napakakaiba ng mga bagay na natransaksyon, talagang tumatak sa akin. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan, lalo pang natakot si Zhang Baiwei. Hindi ko alam na si Gianli. Jin Meiting ay tao ninyo. Patawarin ninyo ako sa aking kawalang galang. Lin Muxui na lang ang nasabi, wala pa akong oras niyan. Si Lin Mu ay natural na malamig ang ulo. Walang usapan tungkol sa pagbibenta pagkatapos sa antigong tindahan. Hindi na siya nakinig, diretso siyang umalis sa private room. Iniwan si Zhang Baiwei na nakatayo sa lugar. Hindi man lang makapagsalita. Bago umalis si Jin Meiting, pinaluhan niya si Qixinyu ng may awa. Hindi ko sinabi ang nangyari noong araw. Nais kong mag-iwan ng kaunting dignidad para sa iyo sa huli. Ngunit pinili mong saktan ang aking boss, bakit pa? Napagtanto ni Zhang Baiwei ang nangyayari. Agad siyang umatras mula kay Qixinyu na parang iniiwasan ang salot. Umuulan na. Walang seremonya ngayong gabi, wala ka na sa grupo. Naging takot ang mga mata ni Qixinyu. Director Wu. Huwag mo akong tawaging direktor, huwag mo akong guluhin. Pagkatapos sabihin ni Zhang Baiwei, mabilis siyang umalis na parang iniiwasan ang salot. Ano ba talaga ang pagkatao ng ginoong iyon? Dahil dito, direktang pinatawsik ni Direktor Zhang Baiwei si Qixinyu. Ang tunay na makapangyarihan sa mundong ito ay mga tulad ng ginoong iyon ba? Nagsimulang magbulungan ang lahat. Ang pinag-uusapan ay ang paghula sa pagkakakilanlan ni Lin Mu. Kahit na tungkol sa chismis ni Qixinyu, si Class Leader Li Mingyu ang pinakakalmado sa lahat. Bilang isang observer na natanggap ng Criminal Investigation Department ng hindi pangkaraniwan, nakita niya ang takot sa kailaliman ng mga mata ni Zhang Baiwei. At ang batang lalaki ay hindi isang ordinaryong mayamang anak. Siya mismo ay simbolo ng ipinagbabawal at karangalan. Tahimik na inukit ni Li Mingyu ang mukha ni Lin Mu sa kanyang puso. Sa ibaba, nakita ni Jin Meiting ang lumang vintage na kotse. Malinaw na bumuka ang kanyang bibig. Vintage na may batch, nakita lang niya ito sa mga maikling video. Mga lumang sasakyan mula sa panahong iyon. Karaniwan ay mga antigong kayamanan ng mga mayayaman. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang may nagmamaneho nito sa kalsada. Ngunit sa pag-iisip sa pagkatao ng taong ito, lahat ay tila normal. Pumunta si Jin Meiting upang buksan ang pinto ng pasahero. Ngunit narinig ni Lin Mu sa harap na nagsabi sa katabi, "Umupo ka sa likuran." Ayaw ba ng boss na umupo ako sa katabi? Bagamat maraming lalaki ang gustong may magandang babae sa katabi. Maliwanag na ang boss sa harap ay hindi karaniwang lalaki. At hindi rin siya ang uri ng magandang babae na makakapagpahanga sa kanya.
CJ, pagkatapos sabihin ni Jin Mating, pupunta na siya upang buksan ang pinto ng likuran. Ngumiti si Lin Mo at tumingin sa kanya. Hindi ka nakikipag-usap sa'yo. Hindi ka nakikipag-usap sa akin, kanino ka nakikipag-usap? Biglang napatingin si Kim Mating sa likod. Palagi niyang nararamdaman na may tao roon. Agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at pumasok sa harap na upuan. Umalis ang sasakyan, mabilis ang takbo. Kakaibang bagay ay laging berde ang ilaw trapiko. Matagal nang nagmamaneho ang sasakyan na hindi pa nakakapreno. Parang binubuksan ng traffic light ang pinto ng sasakyan na ito. O maaari rin namang hindi matapang ang traffic light na pigilan ang sasakyan. Matagal nang umaandar ang sasakyan. Nagpumilit si Kim Mating na magtanong, "Boss, nakipagtransaksyon ka na rin ba kay Director Zhang?" Napalingon ako kay Kim Mating, umiti ako ng bahagya. "Maganda." "Ha, ano? Hindi ka natatakot sa akin, maganda. Kung hindi, magiging napakahirap ang maraming trabaho sa hinaharap." Tumingin si Kim Mating sa kanyang maputing hita. Hindi siya hindi natatakot, pero sobrang tigas lang ng pakiramdam niya. Sa sobrang tigas ng pakiramdam niya, matagal na siyang nakapagsalita kay Lim Mu. Malinaw na nagpapakita na nakakatakot talaga ang boss na ito. 20 taon na ang nakalipas, nakipagpalitan si Zhang Baiwei ng isang bagay sa Zero Antique Shop. Bigla siyang sumikat 2 dekada na ang nakalipas. Dahil ba iyon sa pakikipagpalitan niya sa inyo? Tumango ako, siguro nga. Agad na na-interes si Jin Mating. Anong bagay iyon? Umiti ako ng bahagya at dahan-dahan kong sinabi. Pinalitan niya ang kanyang kakayahang magkaanak ng ilang mga sirang libro. Ayon sa tala ng transaksyon, 20 taon na ang nakalipas, pumasok si Zhang Baiwei sa Zero Antique Shop. Nais ni Zhang Baiwei ng magandang kwento para sa pelikula. Ngunit natatakot siya sa panganib. Ayaw niyang ipagpalit ang kapangyarihan ng kaluluwa. Ang dating may-ari ng tindahan. Walang magawa kundi ibigay sa kanya ang ilang nobela na isinulat niya sa mahabang panahon. Kay Zhang Baiwei. Dahil noong panahong iyon, buntis na ang asawa ni Zhang Baiwei. Kaya't ipinagpalit niya ang kakayahan sa pagpaparami. Sa totoo lang, maganda rin naman iyon. Sa mundong ito, marahil maraming gustong magkaroon ng anak. Kahit lalaki o babae, handang ipagpalit ang kanilang buhay para sa kakayahan sa pagpaparami. Hindi lang ang mga bagay na ipinagbabawal ang maaaring ipagpalit sa espiritu. Pagpaparami, kalusugan, kabutihan, kahit kasamaan. Maaari ring ipagpalit sa Zero Number Antique Shop. Hindi lang pwedeng gamitin ang karaniwang antigong kalakal. Siyempre, walang halaga ang kasamaan. Hindi makikipagpalitan ang tagapangasiwa ng ganitong walang silbing bagay. Nagulat ng husto si Jin Mating sa kanyang mukha. Hindi niya inakala na si Zhang Baiwei ay sumikat dahil sa pakikipagpalitan. Tumingin ako sa kanya ng bahagya, tila nabasa ko ang iniisip niya. Bihira ang mga taong tulad niya. Dahil kakaunti lang ang nakakahanap ng Zero Antique Shop. Ang mga pumupunta dito ay mga taong nasa mababang punto ng buhay. Na may malaking kapalaran. Matapos tunawin ni Jin Mating ang impormasyong ito, nagtanong siya, "Ano ang gagawin natin ngayong gabi?" "Kolektahin ang mga ipinagbabawal na bagay." 10:00 ng gabi, bundok ng Timog Dagat. Mga mamahaling sports car ang nagmamadaling dumaan sa paikot-ikot na daan ng bundok. Ang ingay ng makina at sigaw ng mga kasama nilang babae. Pinapainit ko ang mga mayayamang kabataan na nagmamaneho ng paspasan. Sila ay nagmamadaling magpaspas sa gas. Nagsisigaw sila ng malakas. Sa pinakamabilis na bilis, nasa unahan ang Bugatti Veyron. Naupo roon ang isang binatang may pulang buhok. "Boss Zhao, maganda ang araw mo ngayon. Kaya mo nang sumali sa kompetisyon. Hindi niyo alam, masaya ang mood natin ngayon." "Bakit ganun?" "Ha, 1. Ha, 5. Kasi malapit nang mag-ee ang ate ko." Tahimik na ang tunog ng intercom. Hindi ba't masaya na nag-ee ang kapatid? Bilyon na ari-arian, akin lang lahat to. Nawala na sa katinuan ang mga magulang ko. Na ibinigay ang kumpanya sa isang babae. Hindi ba't siya ay nag-aral lang ng ilang taon na mas mahaba kaysa sa akin? Boss siya. Una, binabati kita sa pagkakaroon ng na kapatid na babae. Ngunit ang gusto kong sabihin ay, may isang estrangherong sasakyan na humahabol sa atin. Totoo ba yan? May ganitong galing sa dagat Timog Sina. Anong sasakyan ang dala niya? Parang may batch. Pero, Kithe, tingnan mo na lang, Boss Zhao. Anong ibig sabihin, anong astig na sports car yan? Mas maganda pa ba ito sa akin? Lampas na tayo, tinatahak na niya ang daan patungo sa iyo. Agad na sumilip ang pulang buhok na kabataan sa rearview mirror. Nabigla ang buong katawan ko. At ito pala ay may batch V3. Kung hindi talaga ito ang paboritong sasakyan, bihira makakakilala. O kahit marinig man lang ang pangalan nito. Dahil may isang napakaklasikong pangalan ang bagay na ito. Vintage na luma at eleganteng sasakyan. Kahit na ito ay isang classic na kotse na itinigil ang produksyon bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Bakit ito nandito? Kalawang-lawang na. Ang pintura ay kumupas na. Sa gitna ng gabi, may lumabas na ganito. Naku, may multo ba? Agad na naisip ng pulang buhok na binata. Siguradong may mayamang tao na ginamit ang lumang kotse na retro. At inayos ito para maging isang malakas na sasakyan. Kailangan kong aminin, ang yaman mo talaga. Nakakuha ka ng ganitong lumang antigong kotse, tapos naayos mo pa ito ng ganito. Pero gusto rin ng sasakyan na ito na hamunin ang tunay na sports car. Anong kalokohan ito?
Hahamunin mo ako, sa susunod na buhay na lang. Yung lumang sasakyan ay nahabol pa rin ang pulang buhok na binata. Ang pulang buhok na binata ay hindi natuwa at tumingin sa lumang sasakyan. At sa isang sulyap, ang mga mata ng pulang buhok na binata ay lumaki. Diretso siyang nawalan ng kontrol at bumangga sa barrier. Pero swerte siya, hindi siya nasaktan. Basta't may sugat sa ulo, umakyat mula sa overturned na sasakyan. Tumingin ang binatang may pulang buhok sa nagliliwanag at nawawalang ilaw ng sasakyan. Puno ng takot ang kanyang mga mata, hindi mapigilang nanginginig ang kanyang mga binti. Nakita niya ang isang tanawin na hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Ang buong sasakyan ay nahati sa dalawang mundo. May isang lalaki sa driver's seat na nagmamaneho ng sasakyan. Sa passenger seat ay isang magandang babae. Lahat ay tila normal. Ang nakakatakot ay, sa likod ay may mga dayuhan na nakasuot ng mga damit mula sa panahon ng Renaissance. Tila isang pamilya na may tatlo, na maayos na nakaupo. Lahat sila ay kalahating transparent. Na may mga mansa ng dugo sa katawan, maputla ang mukha, at mumingiti ng kakaiba sa kanya. Ang trabaho mo sa hinaharap, maliban sa pagtulong sa akin na kolektahin ang mga ipinagbabawal na bagay, ay bantayan din ang mga posibleng mamimili. Tinitingnan ni Jin Meiting ang batang lalaki na may pulang buhok, na nakahandusay sa kalsada, na may takot na mukha. Siya ba ang posibleng mamimili? Pagkolekta ng mga ipinagbabawal na bagay. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na talaga. Sa buong biyahe, malinaw na ipinaliwanag ni Boss Lin sa akin. Pero paano hanapin ang potensyal na mamimili? Hindi siya, kundi ang kanyang ate. Nasa desperadong kalagayan, ngunit may magandang posisyon sa lipunan, gusto ko iyon. Malaki ang Nanhai City, mula sa timog na bahagi hanggang sa hilagang bahagi ng lungsod. Lakad niya ang buong lungsod. Sa normal na kalagayan, kung isang bus na pangpasahero ang magmamaneho sa highway, aabutin ito ng 2 oras at kalahati. Pero si Lin Mu, na nagmamaneho ng multo lumang sasakyan, ay nagastos lang ng mahigit 20 minuto. Hindi pa ito ang limitasyon ng multo lumang sasakyan. Hindi pwedeng sobra-sobrang gamitin ang anumang bawal na bagay. Kung hindi, madali itong magdulot ng pagbabalik ng masamang katangian ng mga ipinagbabawal na bagay. Kahit na ganun, maaaring gumamit si Lin Mu ng iba't ibang ipinagbabawal na bagay. At sapat na iyon upang malayang maglakbay sa mundo. Siyempre, ang kondisyon ay dapat na maalis ang sumpa sa kanya. Ang sasakyan ng mga kaluluwa ay huminto sa labas ng isang courtyard sa hilagang lungsod. Mukhang ito ay isang mayamang tao na nagtayo ng lugar para sa pagretiro sa suburb na ito. Tahimik ang paligid sa loob ng 10 milya, walang tao. Sa paligid ay puro berde, talagang maganda ang tanawin. Ngunit sa gitna ng gabi, ang bukas na pintuan ng bahay ay tila walang laman. Sa gitna ng bakuran ay nagkalat ang puting papel na pera. Patuloy ang tingin sa unahan. Makikita ang kabaong na nakalagay sa silid. Isang kabataang nakasuot ng damit panglibing ang nakaupo sa tabi ng kabaong, may malungkot na tingin. Walang kamag-anak na nagluluksa. Walang kaibigan na kasama sa gabi. Isang payat na tao lamang ang naroon. Siya ay Siyang Xiao, ang nag-iisang anak ni Yang Yaozu. Ang pinagmulan ni Yang Yaozu ay nasa Nanhai. Siya ay umunlad sa Liancheng. Ang taong ito ay itinuturing na isang kilalang tao sa Liancheng. Siya ay isang underground boss sa Liancheng. Tinuturing siya ng itim at puting mundo ng Liancheng bilang guli. Hindi ibig sabihin na guli ang taong ito, na parang multo, masama at matindi. Kundi sinasabi na siya ay napaka-espesyal. Noong araw, siya ay isang maliit na guon na kasama ng isang underground na pinuno, na walang matalinong isipan, walang kahangahangang kakayahan, at wala ring koneksyon. Pero siya ang isang tao na naging tagapagtanggol ng White Dragon Society dahil tuwing siya ay nasa bingit ng kamatayan o hadlang. Ang kanyang mga kaaway ay misteryosong namamatay. May ilan na nabangga ng sasakyan. May ilan naman na nahulog mula sa gusali. May mga kaso ng sudden cardiac arrest. Kahit pa may iba na nalunod habang naliligo. Nangangatwiran ang sheriff noon na siya ang may kagagawan sa biktima. Pero matapos ang investigasyon, may ebidensyang nagpapakita na hindi siya nasa lugar. Ganun lang. Kaya't ang reputasyon ni Ghost ay naipasa na. Sabi ng iba, may mahika raw ang Ghost Lord. May nagsasabi rin na may sumpa siyang kaya. Kahit sino man ang mapagsalitaan niya ng masama, hindi pwedeng magalit. Isang linggo na ang nakalipas, namatay si Ghost Lord habang natutulog. Samantala, sinamantala ng kalaban ang pagkakataon at sinakop ang lugar ng White Dragon Society. Maraming kaaway ang nagsamantala at nagsimula ng manira. Yung mga kaibigan ni Ghost Lord ay nag-iiwasan na rin. Pati kamag-anak niya, hindi na pumunta para magpaalam. Sa loob lamang ng isang linggo, naunawaan ni Yang Xiao ang tunay na kalikasan ng tao. Ginamit niya ang natitirang ipon para bumili ng isang van. At inihatid ang kabaong ng kanyang ama pabalik sa lumang bahay sa Nanhai. Pula ang mga mata niya dahil sa kakulangan ng tulog. Nag-iisa siyang yakap ang larawan ng yumaong ama habang nanginginig sa malamig na hangin ng taglagas. Biglang may ilaw ng sasakyan sa pintuan. Tumingin si Yang Xiao. Unti-unting lumiwanag ang kanyang mga matang dati ay walang buhay. Hindi ito mga sasakyan na dumaraan lang. Sadyang pumunta ito. Naipamahagi na ni Yang Xiao ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Nabusog na ang mga kaaway at mga kakumpetensya. Kaya hindi ito mga kaaway na nagdadala ng malas. Sila ay mga taong dumating para magbigay ng pakikiramay.
Unti-unti. Nakita niya ng malinaw ang mga dumating, isang lalaki at isang babae. Nakasuot ang lalaki ng itim na damit na may embroidery na dragon at mahahabang manggas. Mukhang luma na ang badge. Hindi mura. Sapat na para maging isang koleksyon. Maganda ang babae. Nasuot ang itim na coat. Sa likod ng lalaki, may dalang itim na payong. Sumusunod si Jin Mating kay Lin Mu. Tahimik na tinitingnan gamit ang mga mata. Gusto niyang makita kung paano. Kinukuha muli ang nawalang ipinagbabawal na bagay. Diretsahang hihingin ba ito? O ipapakita ang kapangyarihang supernatural? Para kusang ibigay ng kabilang panig. Tumigil si Lin Mu sa harap ng dambana. Tumingin pataas sa binatang may pagod na mukha, ngunit puno ng pag-asa. Muling sumulyap sa 3 insenso sa incense burner. Siyang Xiao ay lumabas mula sa silid ng lamay na may pagod na ngiti. Mga bisita, mga kaibigan ba ng ama? Hindi kaakit-akit siyang Xiao. May mga peklat sa kanyang payat na mukha. Ang boses niya ay matinis. Parang clone sa circus. Para talagang makuha ang atensyon ng lahat. Sagot ni Lin Mu. Maaaring ganoon nga. Saan nanggaling ang bisita? Mula sa timog dagat. Napatingin siyang Xiao. Bigla siyang naisip ng isang bagay. Nanghiram ba ang iyong ama ng anumang bagay mula sa iyo bago siya pumanaw? May dala po ang aking ama para sa inyo, pakiantay na lang po. Siyang Xiao agad na pumunta sa loob ng bahay, isang bagay na nakakatakot. Siyang Xiao agad na pumasok sa loob, isang malaking baka na manika. Kinuha ang isang itim na kahon, isang bata. Maingat na inabot kay Lin Mu. Bahagyang tumango si Lin Mu. Isang nakakatakot na bagay, pagkatapos ay binuksan niya ang itim na kahon. Nasa loob ay isang maliit na tao na gawa sa dayami. Numero 520, pagsasakitan ng manika. Nagbibigay ng dugo ng gumagamit sa bagay na ito na ipinagbabawal. Ito ay kikilos ayon sa utos ng gumagamit. Sabi ng aking ama na kung makita ka niya. Kailangan niyang ipaalam sa iyo. Sabi niya, namuhay siya ng masaya sa kanyang buhay. Tumigil si Lin Mu dun sa kanyang anyo. Ang salitang ito ay hindi para sa kanyang sarili. Ito ay para sa nakaraang tagapangasiwa. Hindi na kayang tiisin ang presyon at sumpa ng Zero Antique Shop. Ipinasa ang tindahan sa kanya. Napaka-absurd ng transaksyon niyang Yaozu. Hindi alam kung ano ang iniisip ng nakaraang tagapangasiwa. Talagang pinalitan niya ang kanyang kabutihan at moralidad ng isang voodoo-doll. Ano bang silbi ng kabutihan at moralidad? Mas praktikal pa ang kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi nakakagulat na hindi niya kayang tiisin ang presyon. Sa ganitong paraan ng kanyang pakikipagkalakalan, mahirap na makapagbigay ng kapangyarihan ng kaluluwa. Bawat buwan sa ipinagbabawal na estatwa sa basement. Pwede bang makipagkalakalan ka sa akin, Ginoo? Hindi sumusunod sa patakaran ang tatay mo. Naku, ang pakiramdam na parang nanginginig, ano ba yan? Hindi kaya ito ang tinatawag na shrimp fever? Nakakatakot kapag nagalit si Boss Lin. Delikado talaga. Ang ganda niya talaga. Tahimik na pinisil ni Kim Mating ang kanyang hita. Palihim siyang tumingin kay Lin Muyi. Pakiramdam niya ay may kakaibang hilig siya. Hindi dahil hindi pa na-develop, kundi dahil hindi pa nakatagpo ng ganitong lalaki. Pwede. Pwede ko ba siyang tawaging amo? Ayon sa patakaran ng transaksyon, hindi pwedeng ibunyag ng mamimili ang nilalaman ng transaksyon sa kahit kanino. Ngayon malinaw na. Ikinuwento niyang Yaozu ang tungkol sa transaksyon sa kanyang anak. Hindi ba siya natatakot na mapatay ang anak niya? Papatayin ba niya ang angkan ng niya? Bigla na alala ni Lin Mu na siyang Yaozu ay walang awa at moralidad. Ang taong ganito, paano pa siya mag-aalala sa buhay ng anak niya? Tunay ngang walang pakundangan. Ano ang gusto mo? Gusto kong magkaroon ng mahiwagang kapangyarihan. Gusto kong maging malaya at magaling tulad ng ama ko. Ha-1, Ha-6. Sa panahong ito, naintindihan ko na ang lamig at init ng mundo. Kaibigan, sinaktan ka pa, nagbalik ang nobya, iniwan ka. Hinirang ko ang aking ama. Kahit na siya ay isang ganap na masama. Pero buong buhay siyang kinatatakutan, buong buhay siyang lasing. May pagkakataon ako sa'yo, makipag-usap ka sa aking assistant. Silin mo ay kailangang magtakda ng mga tabuo para mapanatili ang mga tabuo na bagay para sa sarili. At ang pagtanggap sa mga bagong ipinagbabawal na bagay. Kung may isang masasamang tao tulad niyang Xiao, magkakaroon siya ng isang mahusay na katulong. Bukod pa rito, siyang Xiao mismo ay may ilang koneksyon sa lipunan. Ngunit nagdusa siya ng pagbagsak ng pamilya. Kung siya ay makakabalik sa tuktok ng kanyang ama, hindi na ito maihahambing sa kasalukuyan. Sa karaniwang palagay, ito ay imposibleng mangyari. Pero, yung mga bagay na may tabuo, nakakatakot na bagay. Basta may utak ka, kaya mong umakyat. Siyempre, kailangang may utak ka talaga. Sabi ni Lin Mu at umiling, iniwan siya. Tatay, tiyak na mas magaan ang buhay ko kaysa sayo. Mas matindi pa, mas masama. Dito na ang magiging kwarto mo mula ngayon. Walang signal sa Zero Antique Shop. Bukas, maaari kang lumabas at makipag-ugnayan kay Yang Xiao. Talagang marangya ang Chinese na dekorasyon. Parang silid ng isang mayamang dalaga sa sinaunang panahon, ang ganda nito. At, marunong ka bang magluto? Palagi akong nagluluto para sa sarili ko. May mga sangkap sa pantry. Kung wala na, bumili ka na lang.
Boss, saan ko ito ilalagay? Pumunta sa ibaba, ayusin ayon sa numero sa mga ipinagbabawal na bagay. Ang unang numero ng voodoo doll ay 5. Ilagay ito sa istante na may numerong 5. Kapag dumaan ka sa istante na may numerong 5, huwag pansinin ang anumang tunog na maririnig mo. Ang mga bagay na nakalagay sa istante na may numerong 5 ay may kaugnayan sa mga espiritu. Ibig sabihin, ang anumang bagay sa istante na may numerong 5 ay may kinalaman lamang sa pisikal na kamatayan. Pero kahit ganito, mayroon pa rin itong kaluluwa. Sa totoo lang, tingnan mo yung manual na inilagay ko sa kwarto mo. Nandito nakasaad ang mga numero ng mga bawal na bagay. Mga multo ba? Medyo nakakatakot. Pero ikaw mismo ay naging isang pribadong demonyo na may-ari. Anong takot pa? Boss, meron bang mga lugar dito na hindi ko pwedeng puntahan? Huwag pumunta sa basement. May isang ipinagbabawal na eskultura sa basement. Iba ang eskulturang iyon kaysa sa ibang mga ipinagbabawal na bagay. Ang ibang mga ipinagbabawal na bagay kapag nakuntain na, ay maaaring gamitin ng tagapamahala ng malaya. Ngunit ang eskulturang iyon, ay kailangan pa nga ng tagapamahala na magbigay ng lakas ng kaluluwa. Kung bibilangin, bukas na ang araw para bigyan ng nagbibigay na ng lakas ng kaluluwa. Lumayo ka muna sa basement nitong mga araw na ito. Matagal lang gustong makita ni Lin mo ang bagay na iyon. Ngunit ang pinto ng basement ay nabubuksan lang tuwing unang araw ng bawat lunar na buwan. Pagkatapos mong mag-almusal, hanapin mo ang ate ng pulang buhok na binata ngayong gabi. Kailangan ko siyang dalhin sa tindahan para makipagpalitan sa akin. At saka, pagkatapos ilibing siyang Yaozu. Maaaring tawagan siyang Xiao. Sige, boss, naiintindihan ko na. Maganda ang naging araw ko. Nakita ko ang 2 posibleng miyembro ng Forbidden Society. Nakuha ko rin ang isang forbidden item. Pero siyang Yaozu ay hindi pa matagal nawala. Ang kanyang forbidden item ay nasa estado ring nawawala kamakailan lang. Ibig sabihin, may 11 pang nawawalang ipinagbabawal na bagay na kailangang kunin. Ayon kay dating tagapangasiwa na si Li Qinglian, matapos mawala ang 13 na ipinagbabawal na bagay, mas lalong tumitindi ang sumpa. Nakaramdam si Lin mo ng konting pagkabalisa. Walang makakasiguro kung kailan mag-e ang mga bayan. Baka sakaling mag-gispa ng sabay-sabay sa dalawa. Lalalim pa ang sumpa sa sarili. Baka mahirapan pang makalabas sa Zero Antique Shop. Naalala muli ni Lin mo ang ipinagbabawal na estatwa sa basement. Bukas na dapat siyang bigyan ng lakas ng kaluluwa. Buti na lang may natitirang lakas ng kaluluwa sa sealed soul jar. Sapat ito para sa 2 buwang kalahati. Ibig sabihin, sa loob ng 2 buwan, kailangan makuha ang lakas ng kaluluwa sa susunod na buwan. Akala ko hindi na ako'y at di mamatay. Pero may pressure pa rin sa performance. Kinabukasan ng umaga, may nakahandang almusal sa mesa. Si Kim Meeting ay pumunta na para sa misyon. Kung sapat ang kanyang kakayahan, maaaring dalhin niya ang nakatindig na babae na may pulang buhok ngayong gabi. Ang ikalawang miyembro ng bawal na samahan ay maaari ng maisilang. Sanay si Lin mo na kumain ng almusal. Ngunit ngayon ay nilabag niya ang kanyang nakagawian. Ngayon ay unang araw ng buwan, araw para bigyan ng lakas ng kaluluwa. Ang ipinagbabawal na iskultura sa basement. Hindi na makapaghintay si Lin mo na makita ang iskultura. Kinuha niya ang Magic Soul Sealing Jar mula sa istante at dumaan sa hagdang patungo sa basement sa likod ng bahay. Ang lumang itim na kahoy na pinto sa pasukan ng basement. Ngayon ay bukas ang estado ng pinto. Tumingin si Lin mo sa loob na madilim na parang kailaliman. Inangat niya ang paa at pumasok. Sa sandaling pumasok siya sa basement. Sa malaking basement, nakatayo ang 365 na bronseng kandila sa iba't ibang bahagi. Biglang sumiklab ang berde at makintab na apoy. Nagtataka si Lin mo habang tinitingnan ang paligid. Walang kahit nakaunting init ang berde na apoy. Kahit pa nga medyo malamig, alam ni Lin mo na nasa loob ng estatwa ang bawal na eskultura. Lumapit siya at binuksan ang espiritu na lalagyan. Biglang pumutok ang mga bitak sa estatwa at lumitaw ang puting jade na bungo. Nakarap ang sirang itim na balabal. Yakap ang maliit na itim na kahon. Naupo sa trono ng ginto. Nang makita si Lin mo na dumating, yung puting ulo ng kalansay ay unti-unting tumaas. Yung jade na kalansay ay unti-unting tumaas ang ulo. Dumarating ang nakakatakot na presensya. Kung may ordinaryong tao sa lugar, matibay ang kalooban, hindi maiwasang magpatirapa at magpasalamat. Yung mahina ang loob, baka matakot at tuluyang mabaliw. Sabi ng nakaraang pinuno, ang pinakakakilabot sa buong antikong tindahan ay ang mga bawal na eskultura. Pagpasok sa basement, kailangan mong magpatirapa at magpasalamat ng 9 na beses. Nahiya si Lin mo, hindi niya kayang yumuko sa kahit sino. Kahit pa ang kausap ay isang buhay na Diyos. Pakisigaw ng mas tahimik. Kung ayaw mong magdusa, pwede mong palalalimin ang sumpa sa iyong katawan. Huwag mong asahan na makakakuha pa ang eskulturang ito ng anumang espiritu o lakas. Ang puting bungo ay mahigpit na humahawak sa lalagyan ng mahika ng pagselyo sa kamay ni Lin mo. Sa wakas ay yumuko at sumang-ayon. Binuksan ni Lin mo ang lalagyan ng mahika ng pagselyo. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay naging konkreto. Isang daloy ng puting gatas na hangin ang sumiklab mula sa lalagyan. Ang puting bungo na estatwa ay tila nagsimula ng huminga. Ang mga kapangyarihan ng kaluluwa ay pumapasok sa bibig at ilong ng puting bungo.
Numero 001, Emperador. Ang unang numero sa bilang ay 0. Ipinapakita na ang mga bawal na bagay ay may kaugnayan sa mga Diyos. Totoo bang isang kalansay ng Diyos ang nakikita natin? Mukhang hindi talaga magkapareho ang Diyos at ang Diyos sa mitolohiya. Hindi ko pa narinig na may Diyos na tinatawag na Huangdi. Pagkatapos ng mahigit 10 minuto, ang jade na kalansay ay mekanikal na sinipsip ang lakas ng kaluluwa. Muling ibinaba ang ulo. Tumingin si Lin Mu sa puting bungo ng mahabang panahon. Dala ang lalagyan ng espiritu, umalis siya sa basement. Ginoong Xia, mas mabuti pang pirmahan niyo na ang kontrata. Ang inyong S2 ay talagang napakawalang silbi na. Ano pa ang hinihintay niyo? Ibigay ang grupo kay Ginoong Xia. Ito ang pinakamainam na pagpipilian niyo ngayon. May pagdududa si Xia Lixin. Nais niyang lumikha ng isang pandaigdigang tatak ng pangarap. Pababayaan niyang hindi siya mapalampas ng buong mundo. Kung ipapasa niya ang grupo sa kanyang kapatid na palaging umuunlad, ang 200 taong pangarap ng kanilang pamilya ay malapit ng tuluyang mawala. Gusto ni Xiali na ipasa ang pangarap ng mundo sa iba. Tulad ng isang matapang at matalinong ehekutibo sa kumpanya, hindi mahalaga ang dugo at tradisyon. Ang pagpasa ng tatak ng World Dream ang pinakamahalaga. Ngunit wala na siyang kakayahang iparating ang impormasyon. Kahapon, kinuha na ang kanyang cellphone. Sa palapag na ito, si Xiali lamang ang nakatira. Sa mga nakaraang araw, wala ring mga nurse o doktor na dumaan. Ibig sabihin, siya ay nakabilanggo. Ginoong Xia, ito rin ang nais ng mga shareholder. Hintayin kong mapirmahan ang kontrata. Nasa kamay ng kapatid kong si Xia Qiming ang World Dream Group. Isa lang siyang batang mahilig maglaro. Baka kainin siya ng mga shareholder hanggang buto. Sana lang maging masaya ang kapatid ko bilang isang rich second generation. Hindi na kailangang malagay sa gulo. Ginoong Xia, huwag mong baliwalain ang tulong. Sabi ni Ginoong Xia, basta susundin mo ang kontrata. Papaliguan ka niya ng kapanatagan habang naghihintay ka rito. Kung hindi ka pipirma ng kontrata, huwag mong sisihin si Ginoong Xia kung gagamit siya ng ilang paraan laban sa iyo. Huwag kalimutan na ang Oasis Hospital ay nakapangalan kay Ginoong Xia. Madali lang para sa kanya na gawing imposible para sa iyo ang mabuhay o makaligtas. Kumunot ang kilay ni Xiali, hindi makapaniwala habang tinitingnan ang abogado. Akala niya ay ginamit ng mga shareholder ang ilang paraan para kontrolin ang ospital na ito. Ngunit nagkamali pala siya sa iniisip. Ang pagtataksil ng mga shareholder ay nagdulot sa kanya ng kahihiyan. Ngunit ang galit na dulot ng pagtataksil ng kapatid ay diretso sa kanyang ulo. Matapos pumanaw ang ina, inalagaan ko ng buong puso ang kapatid ko. Tunay ngang isang malupit na gago. Inisip ng abogado na naabot na niya ang kanyang layuning pambanta. Tumingin siya kay Xiali ng may pang-aasa. Ang mga makapangyarihang tao na nakaupo sa taas ng ulap, ngayon ay kanyang tinatapakan. Mayroon siyang hindi maipaliwanag na kasiyahan sa kanyang puso. Boss Xia, pag-isipan mo, babalik ako mamaya. Kung may isang Diyos na makakapagligtas sa akin, sana ay nandito na siya. Dati, hindi siya naniniwala sa mga Diyos. Ngunit sa kanyang kalooban, ilang beses na siyang umasa na may Diyos na makakapagligtas sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Isang nurse ang pumasok. Isang nurse na likas na mapang-aki. Kumusta, Yithri? Xia, bakit siya naging ganito kalmado nang makita ako? Ang ibang mga nurse at doktor kapag nakita ako, ay palaging magalang at maingat. Hindi tama, mula pa ilang araw na ang nakalipas. Wala nang nurse o doktor na pumapasok sa kwartong ito. Hindi ka naman taga-ospital. Binibining Xia. Mataas ang antas ng seguridad dito. Paano nakapasok ang babaeng nagkunwaring nurse? Sa isang sensitibong sandali ng kanyang sakit, isang kakaiba at estrangherong babae ang nakapasok sa silid ng ospital. Isa bang profesional na may kasanayan sa pagnanakaw? Sa wakas, may nakapagpigil na ba? Ako ay mula sa bawal na samahan. Alam ko na ang iyong kalagayan. Yelet at congenital heart disease. Maaaring mamatay ka anumang oras. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Sa ganitong panahon, isang miyembro ng isang misteryosong organisasyon. Bakit bigla akong hinanap? Marahil, ito ang susi ko para makabangon. Maswerte ka, napansin ka ng aking amo. Ang ganda niya ay nakakabighani. Isang babae na tila isang mataas na uri ng alindog. Ay isa palang alipin. Ano bang klaseng organisasyon ang tinagong pagsasama? Maaaring hindi masyadong matalino ang iyong Panginoon. Kung hindi, bakit niya ako napansin? Nakita mo rin, wala na akong mapuntahan. Hindi ko alam kung kailan mawawala ang buhay ko. Hindi namin kayo matutulungan. Si Xiali ay nagbibiro tungkol sa kanyang kalagayan. Ngunit ang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse sa harap niya ay biglang tumawa ng malakas. Dahil naawa siya sa iyo. Kung hindi, bakit kanya papansinin? Paborito ng aking amo ang manood ng palabas. Lalo na ang mga kwento ng mga langgam na muling nabuhay. Dapat kang magpasalamat sa iyong malungkot na kapalaran. Kung hindi, hindi mo kailanman maririnig ang pangalan ng aking Panginoon sa buong buhay mo. At lalo pang hindi mo makikita ang kanyang tunay na anyo. Ano ang ibig sabihin ng muling pagsilang? Pwede ba nitong pagalingin ang sarili? At ano ang ibig sabihin ng hindi kailanman maririnig ang pangalan ng kanyang Panginoon? Ang makarinig ng pangalan niya ay isang biyaya. Ang kanyang Panginoon ba ay isang pandaigdigang mayamang tao? O baka, isang mataas na opisyal sa imperial na kabisera?
Dapat kang makaramdam ng karangalan na makapag-perform sa harap ng ating Panginoon. Itago mo ang iyong mga walang kwentang iniisip. Magpasalamat ka ng mabuti na nakikita ka ng Panginoon. Hindi alam ni Shali kung bakit. Wala siyang naramdaman na pinapababa siya ng taong ito. Mayroon siyang kutob. Kapag nakita na ang Panginoon, makakalaya siya sa kanyang kapalaran. Naniniwala si Shali sa kanyang kutob. Dahil sa ganitong matalim na kutob, napalalawak niya ang pangarap ng mundo ng higit pa. Gusto niyang makita ang Panginoon. Kahit na mali ang aking kutob, hindi kayang pagalingin ng Panginoon ang kanyang sarili. Hindi rin mawawala ang pangarap ng mundo sa aking mga kamay. May oras pa ako para maghanap ng karapat-dapat na tagapagmana ng pangarap ng mundo. Paano ko makikita ang iyong Panginoon? Nakahinga ng maluwag si Jin Meiting, dati siyang estudyante pa lang ng senior year. Sa harap ng makapangyarihang tulad ni Shali, talagang kinakabahan siya. Natakot siyang masira ang unang utos ni Lin Mu. Maraming bagay ang ipinagkatiwala sa akin ngayon. Wala akong oras para magpasikat sa'yo. Nakasulat dito ang address ng Zero Antique Shop. Ikaw lang ang magkakaroon ng pagkakataong makita ang utos ko ngayong gabi. Sabi nito, tumayo si Kim Mi-kyung paikutin ang maliit na balakang at lumabas ng kwarto. Mahigpit na nakatutok si Shali sa likod ni Kim Mi-kyung. Pagkatapos umalis ni Kim Mi-kyung, agad niyang kinuha ang piraso ng papel. Mabilis na naaalala ang address sa isip niya. Ako, isang may sakit na may sira na baga. Paano ako makakaalis sa Oasis Hospital para makipagkita kay Master Silver? Kailangan kong makipagkita. Hindi pwedeng masira ang pangarap ng mundo sa sarili kong kamay. Naisip ni Shali. Ang buong lakas niya ay hinawakan ang baso ng tubig at malakas na ibinato ito sa telebisyon. Mga 2 minuto at kalahati ang lumipas. 2 gwardiya ang mabilis na pumasok sa silid. Sila ay may profesional na pagsasanay. Sensitibo sila sa ganitong tunog. Nakita ng mga gwardiya na maayos si Shali, nakahinga sila ng maluwag. Kung sakaling mag-isip ng masama si Shali, kailangan silang lahat parusahan. Tumawag ka sa abogadong may apelidong Zhao. Sabihin mong pumapayag ako na pumirma sa kontrata. Pero kailangan niyo akong dalhin sa isang lugar para kunin ang mga alaala ng ama ko. Huwag mag-alala, makakabalik ako sa loob ng 1 oras. Pwedeng hintayin niya ako sa kwarto ng pasyente. Nagkatinginan ang mga gwardiya. Yung nasa unahan, lumabas ng pinto at tumawag sa isang numero. Sige, pumunta siya. Basta makapagpirma ng kontrata, anuman o kailang. Baka ito ay isang bitag. Paano kung may kakilala siya sa pupuntahan niya na makakatulong? Hindi ba kayo magmamasid? Mas mabuti kung magiging tapat siya. Kung may mga kalokohan, ibalik mo siya sa akin. Kung sakaling sinabi niya ang hindi dapat sa mga nakakasalamuha niya, ibabalik mo rin siya sa akin. CJ, may ganito palang sirang kalye sa Timog Dagat. Masira pa kaysa sa lumang bayan, may nakatira ba dito talaga? Hindi mo ba plano na maglaro tayo dito, mga tol? Siguradong walang nakatira dito, hindi mo ba kilala ang Ansiang Street? Hindi ko pa narinig. Nga, mga matatandang taga Timog Dagat lang ang nakakaalam nito. Lahat ng nakikita mo ngayon, lahat ito ay mga produkto mula sa orihinal na panahon ng Mingguo. Napanatili mula sa panahon ng Mingguo hanggang ngayon. Siyempre, ito ang pinakabuong napanatili na kalye ng Mingguo. Ito ay may kaugnayan sa World Dream Group. 80 taon na ang nakalipas, ang may-ari ng World Dream ay Sixiaze. Noong panahong iyon, may utang ang gobyerno ng Xiaminguo sa World Dream Group. Ipinasa ng gobyerno ang kalye na ito sa World Dream Group bilang kabayaran sa utang. Ipinasa sa World Dream Group. Bakit hindi pa umuunlad ang kalye na ito? Siyempre, dahil sa dahilan ng pangangalaga sa mga pamanang arkitektura. Ipinagbabawal ng World Dream na sirain ang mga bahay dito. Kaya, formal na pag-aari ng World Dream Group ang kalye na ito. Pero sa totoo lang, pag-aari pa rin ito ng gobyerno. Talagang napaloko si Xiaze. Naging kampante na si Bao An sa loob ng puso niya. Dati ay natatakot siyang may masamang intensyon si Xiali. Ngayon, mukhang hindi na kailangang mag-alala. Paano magkakaroon ng tao dito? Yung mga taong may tabuo, paano sila dito magkikita? Yung babae ba ay si Mabianzi? May alitan siya sa World Dream. Sadyang pumunta dito para mapahiya ako. Wow! Totoo ngang may nakatira dito. Si Shali agad na tumingin. Tiyak, hindi kalayuan sa unahan. May isang lumang bahay na may 2 palapag. Sa pintuan ay nakasabit pa ang 2 makapangyarihang pulang parol. Patuloy na tinitingnan ni Shali ang bahay. May isang plake sa pintuan na nagsasabing Zero Antique Shop. Pagdating natin, dalhin mo si General Shali pababa. Ang bodyguard sa tabi ni Shali ay mabilis na bumaba ng sasakyan. Kunin ang wheelchair mula sa trunk. Dahil sa kasarapan, dahan-dahang inakyat si Shali sa wheelchair. 2 security guard din ang bumaba sa sasakyan. Nakatayo sa magkabilang gilid ni Shali, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Gusto kong makapasok mag-isa. Hindi pwede, kailangan ka naming bantayan palagi. Sandaling nag-alinlangan si Shali sa loob. Pumunta siya para makipagkita sa misteryosong Panginoon. Hindi talaga dapat isama ang mga taong ito. Pero wala siyang kapangyarihang magsalita. Wala rin siyang kalayaang kumilos. Kailangan niyang sundin ang gusto ng mga gwardiya. Sige na nga. Ang pamilya Xia pala ay may ganitong klase ng marangyang lugar. Siguro ay nagkakahalaga ng bilyon ang mga gamit dito sa loob. Punong-puno ng pagkabigla ang mga mata ni Xiali. Dati siyang nangungunang mayamang angkan sa Timog Dagat. Ngayon ay isa siyang nangungunang mayamang tao sa Timog Dagat.
May mata siya para dyan. Bawat isa sa mga bagay dito ay mga antigong may malalim na kasaysayan, pati na ang hagdan, mesa at upuan. Ganitong klase ng koleksyon, kahit sa buong Xia Nation, ay bihirang makita. Sa isang lugar tulad ng Ansiang Street, bakit may ganitong tindahan ng antigong bagay? At hindi ko pa ito alam. Mga bisita, dumating na, maupo kayo. 3 gwardiya ang nakatingin kay Jin Meiting. Halos lumabas na ang mga mata nila. Ang malaking balakang, ang maliit na baywang, ang mga hita. Pakiramdam nila ay hindi mapakali ang ilang bahagi ng katawan nila. Agad silang umupo. Babalik ang may-ari mamaya, magpainit ka muna. Paano ba sasabihin, sinabi sa atin na bantayan ang mga taong nakikipag-ugnayan kay Sherry? Hehehe, itong maliit na malandi na babae. Mag-ingat na lang tayo ng kaunti. Ang ibig kong sabihin natin kay Abogado Zhao, na sinabi ni Sherry sa maliit na malandi na babae ang hindi dapat sabihin. Diretso nating dakpin ang maliit na malandi na babae. Sige, kapag nahuli natin itong maliit na malandi na babae, sulit na kahit mamatay pa. At sino pa itong amo na ito? Sabay din namin silang 3 na itali. Sige na, ayusin ko na itong babaeng ito. Nagbago ng husto ang ekspresyon ni Shali. Napilitan siyang umiti ng may hiya kay Jin Meiting. Naintindihan ni Jin Meiting at ngumiti ng nakapagtatag ng loob. Tumingin siya sa 3 gwardiya, na parang 3 ace na tao. Biglang narinig ang matatag na mga hakbang mula sa hagdanan. Isang lalaking nakasuot ng itim na may pilak na guhit na hanfu. Ang lumitaw sa paningin ng lahat. May dala siyang malamig na aura. Na walang ekspresyon na lumapit at umupo sa pangunahing upuan ng mesa. Si Jin Meiting ay maayos na nakatayo sa likod niya. Sinisikap ni Xiali na ituwid ang kanyang likod. Siya ay isang napakamapagmataas na babae. Kapag nakatagpo ng mga malalakas, handa siyang ipakita ang kanyang tiwala. Sa sobrang hina niya, kahit nakaupo ng maayos, ang hirap pa rin. Isi, dalawa. Ang may-ari nitong tindahan sobrang payat. Hindi basta-basta pwedeng ipackage at dalhin lang. Yung babae na yun, mamaya ay magdurusa. Ginoo, salamat sa tsa. Ginoo, anong klaseng nakakatawang tawag yan? Hindi masyadong nag-isip si Lin Mu. At hindi pinansin ang 3 security. Tumingin ang malalim na mata niya kay Xiali. Mas mahina ang katawan mo kaysa sa inaasahan ko. Numurong si Xiali. Gusto sanang magsalita ng kahit ano. Pero natakot na tingnan ang mga security sa paligid. Dito hindi ka magkakaroon ng ganitong problema. Huwag kang matakot. Magagaling ka bang magpagaling sa akin? Lahat ba ng tao ay baliw? Yung sakit mo, kung hindi darating ang Diyos, sino ang makakatulong sa'yo? Sa totoo lang, tanong lang niya yun. Basta nagkakaroon lang siya ng konting ilusyon. Yung lalaking nakausap niya kanina, walang ekspresyon sa mukha. Umiti lang siya ng nakahiya. Pwede mo bang iligtas ang World Dream Group? Kung sakaling mapasa ni Xia Qiming ang World Dream, mamumuno siya sa mga shareholders. Sa panahong iyon, masisira ang World Dream. Pwede mo ba akong tulungan na makatakas sa kulungan? Ayusin ko na lang ang aking mga huling hiling. Makikipagtulungan ako sa aking pinakamahusay na mga tauhan at sa Forbidden Society. Magagamot kita. Haha! Mukhang lahat ng tao dito ay mga tanga. Si Shari ay tanga, pati ang may-ari ng antigong tindahan ay tanga rin. Pinindot ng kapitan ng seguridad ang kamay ng 2 tauhan niya. At tinitigan si Lin Mu ng may kasiyahan. Ganito kaganda ang palabas, kailangang panoorin ng mabuti. Iniisip nila na kahit ano paman, sinabi na ni Shari ang hindi dapat sabihin. Hindi makakatakas ang may-ari at ang babaeng iyon. Ano? Ano ang sinabi mo? Kumuha si Lin Mu ng isang pendant mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang baligtad na krus na pendant. Numero 013, tatak ni Kane. Upang parusahan ang unang tao na nagkasala. Inukit ng Diyos ang tatak sa kanyang ulo. Sumpain siya ng walang hanggang buhay. Sa simula, hindi niya akalaing ito ay isang sumpa. Sa halip, naramdaman niyang ito ay isang biyaya. Gumamit siya ng mahabang buhay upang lumikha ng isang imperyong pangkalakalan at naging isang count. Nagawa na ang lahat ng mga layunin. Naranasan ang lahat ng kayamanan ng tao. Sa wakas, naramdaman niya ang kalungkutan. Sa wakas, naunawaan niyang ang walang hangang buhay ay ang pinakamasamang sumpa. Kaya't ang kamatayan ay naging kanyang bagong layunin. Sa huli, natagpuan pa rin niya ang paraan upang mapawalang bisa ang sumpa. Inilapat niya ang marka sa noo sa isang pilak na plato, na bumuo ng baliktad na krus. Dito lamang siya nakalaya. Ang baliktad na pilak na krus na ito ay pinangalanan ayon sa pangalan ng taong alimango. Tinawag itong tanda ni Kane. Noong ika-15 siglo, natagpuan ni Duke Dracula ang tanda ni Kane. Nilikha ang lahi ng mga vampira. Siyempre, ngayon ay nawala na ang lahi ng mga vampira. Pero kung meron kang tatak ni Kane, maaari ka pa ring mabuhay magpakailanman. Nagpapaniwala sa mga bata Tingnan mo naman ang seryosong mukha mo. Haha, akala ko ba nagbebenta ka ng peke na antigong bagay? Magkwento ka naman ng mas kapanipaniwala. Ang sama naman nito. Mas pipiliin mong pumirma ng kontrata para lang dito. Para lang makita ang taong ito, di ba? Ngayon, alam mo nang nakatagpo ka ng isang gago, sayang ba? Gago. Nakatitig si Shali kay Lin Mu. Ang unang reaksyon niya ay hindi makapaniwala. Pero sinasabi ng katwiran niya na hindi ganoon ang nangyayari.
May malaking antikong tindahan at napakagandang alipin siya. Hindi niya gagawin ang kalokohan na tuksuhin ang sarili niyang may sakit. Nakaharap na ba ako sa supernatural na pangyayari? Paano ko ba makukuha iyon? Haha, naniniwala siya sa ganitong kababalaghan. Anong halaga ang handa mong ibigay para sa susunod na kabanata nito? Basta't kaya ko. Kahit paano man, basta makaligtas lang ako. Ibigay mo ang iyong kaluluwa dito bilang panata. Ihandog ang iyong katapatan sa akin. Bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Sang-ayon ako. Iyon na ito. Mula ngayon, isa ka ng miyembro ng Forbidden Society. Sa ilalim ng aking proteksyon. Kahit ang kamatayan ay hindi ka kayang hilahin papunta sa impyerno. Sa susunod na segundo, may nangyaring kakaiba. Biglang tumigil ang tawa ng hepe ng seguridad. Ang kanyang mga mata ay mula sa pagkabigla naging kalituhan. At mula sa kalituhan, naging ganap na takot. Nakita niyang tumayo si Shally, tumayo siya mula sa sahig. Nagsimulang pumuti ang kanyang balat. Ang kanyang payat na katawan ay unti-unting naging buo dahil sa misteryosong lakas. Yung dating may sakit na babae, bigla na lang naging isang perpektong babae na pang-elite. Patuloy na naglalabas si Shally ng malamig na aura. Yung babaeng sihi na nakontrol ang South Sea. Tunay na nakabalik mula sa gilid ng impyerno. Hindi makapaniwala si Shally sa pagbabago ng kanyang katawan. Mula pagkabata, hindi siya naging malakas. Ngunit ngayon, nararamdaman niya ang isang napakalakas na katawan. Naisip niya, muling nagbago ang kanyang katawan. Ang kanyang mga pupil ay naging pula mula sa itim. Parang 2 pulang buwan. Sa likod niya, isang pares ng mga pakpak ng paniki ang sumabog sa kanyang damit. Nakalantad sa hangin. Napabalik si Lin Mu sa kanyang sarili at ipinagpatuloy ang pagtingin sa kanyang talaan. Nagtataka siya kung sino ang naglalaro sa kanya. Kaya siya naging may-ari ng tindahan ng antigong gamit. Dahil ang tindahang antigong ito ay nangangailangan ng ganoong klase ng boss. Hinahanap ni Lin Mu ang tala ng paggamit ng Wishstone. Ang Wishstone ay nagamit lamang ng 2 beses. Ang pangalawa ay Nixiaze. Ngunit walang kaugnay na tala sa unang paggamit. Binanggit lamang na ito ay nagamit. Ang unang paggamit ng Wishstone. Ito ang panahon ng unang tagapangasiwa. Noon ay Tang Dynasty pa. Siguro walang magpapakaboard noon. Noong 1,400 taon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng isang pangarap tungkol sa akin. Na maging tagapangasiwa ng Zero Antique Shop. Siguro ay isang swerte lang. Sino ba naman ang makakilala sa akin noong 1,400 taon na ang nakalipas? Kung talagang may nagplano para sa aking kapalaran, gagamitin ko ang lahat ng paraan para mapanatili ang taong iyon sa loob ng sealed soul jar. Bawiin ang nawalang ipinagbabawal na bagay, maghanap ng bagong ipinagbabawal na bagay. Ang dami pala ng mga ipinagbabawal sa mundo. Nakakatakot ang mga ipinagbabawal na ito. Nakakaakit din. Sa totoo lang, ang boss ang pinakamalaking ipinagbabawal. Isang ipinagbabawal na hindi maipaliwanag ng mga ordinaryong tao. Basta koleksyon lang ni boss iyon. Gusto ni Kim mating ang pagkagulat ni Shally. Saranggo sa Forbidden Society. Pero mas mataas pa siya kaysa sa mataas na sige na ito. Noon, ang tanging paraan para makalapit ako kay Shally ay maglingkod sa kanya. Mag-perform para sa kanya. Kaya magsikap kang bumalik sa posisyon bilang leader ng World Dream Group. Sa ganitong paraan ka lang makakagawa ng mas marami para sa samahan ng mga bawal. Ako mismo ay kusang loob na ibinigay ang aking kaluluwa sa antigong tindahan. Ngayon, naging alipin na rin ako ng nilalang na iyon. Lubos akong nagpapasalamat kay Ginoo Lin na napansin niya ako. Ang insekto na naglalaban sa bingit ng kamatayan. Magpapakasipag ako. Nakita ni Shally ang oportunidad. Naging miyembro siya ng samahan ng mga bawal. Parang nakikialam sa mundo ng supernatural. Ang World Dream Group na nahaharap sa hadlang sa pag-unlad. Dahil sa Forbidden Society, magkakaroon ng bagong daan. Mabilis kong muling makokontrol ang World Dream. Para sa Forbidden Society, handa akong gawin ang lahat. Nasaan ang mga tao, nasaan sila. Tawagan mo silang muli. Makikita sa mga mata ni Abogado Zhao ang takot. Alam na ng mga shareholder na handa nang pumirma si Shally ng kontrata. Bago si Shally, marami pang agarang gawain ang mga shareholder. Ngayong gabi, tinanggihan nila ang mga gawain nila. Naghintay sila sa conference room sa hating gabi para dalhin niya ang kontrata. Kung dahil sa pagkakamali niya ay makatakbo si Shally, kakainin siya ng mga shareholder. Attorney, Zhao, wala pa ring sumasagot. Blancher. Anong nangyari para magalit ng ganito si Attorney? Zhao, nang marinig ni Atsuy. Zhao, ang boses na ito, biglang lumiwanag ang mga mata niya. Ito ang boses ni Shally, bumalik na si Shally. Dapat mong ikatuwa na hindi ka nagplano ng masama. Kung hindi, tiyak na gagawin ko sa'yo. Nagsalita si Atsuy. Zhao ng kalahati. Nakikita niya si Shally na unti-unting lumalakad. Nakita sa mata niya ang hindi ka panipaniwala. Hinintuan niyang isubo na lang ang huling bahagi ng salita. Biglang tumayo si Shally, paano nangyari? Baka yung taong pinuntahan niya kanina. May dalang isang uri ng makabagong gamot na kayang ibalik si Shally sa buhay. Sa katunayan, ang 200 taong lumang supergrupo ay may ganitong nakakatakot na kayamanan. Huwag mo nang hanapin, hindi na sila tatuloy. Aaminin ko, kaya mong tumayo ng mag-isa. Talagang magaling ka, pero hindi ka talaga dapat bumalik dito.
Akala mo ba pareho pa rin ang sitwasyon tulad ng dati? Isang utos mo lang, susunod agad ang mga empleyado ng mundo ng pangarap. Sobrang kumpiyansa, sobrang inosente, sobrang tanga. Seguridad, ibalik mo siya sa kwarto ng ospital. Ang kontrata ngayon, pipirmahin mo man o hindi, kailangan mo pa ring pirmahan. Pagkatapos magsalita ni Abogado Zhao, 10 gwardiya ang may malupit na tingin. Dahan-dahang lumapit kay Shali, hinarang ang kanyang daraanan. Ang nangungunang gwardiya ay inabot ang kamay kay Shali upang siya ay dakpin. Biglang naging kuko ang mga daliri ni Shali. Ang matutulis na kuko ay agad na pumutol sa lalamunan ng gwardiya. Lahat ng mga security ay natulala sa eksenang ito. Nagmumukhang takot at hindi makapaniwala. Hindi huminto si Shali sa paglakad. Sa bawat hakbang niya, may 2 security ang nagkakaroon ng butas. Dugo ang dumadaloy, nawawala ang buhay. Dahan-dahang bumuka ang bibig ni Lawyer Zhao. Nabigla at takot na tinitingnan ang eksenang ito. Nanginginig ang hita niya ng malakas. Magpadala ng mensahe sa kanila. Sabihin mo sa kanila na paparating ka na. Huwag kang mag-alala, Ginoong Xia, ipapadala ko na. Ipinadala ni Abogado Zhao ang na-edit na teksto. Tiningnan niya ito pataas at ngumiti ng mapagkunwari. Bago pa siya makapagsalita ng kahit isang salita. Kiniskis ni Xiali ang kanyang daliri sa kanyang lalamunan. At lumiko palayo. Binitiwan ang dugyot na panyo sa likuran. Nawala ng lakas si Abogadong Zhao, napaluhod sa lupa. Ang panyo na may kulay ay nahulog sa kanyang ulo. Nagtakip sa huling tanaw. Ang pag-aasikaso sa isang may sakit ay tumagal pa ng ganito. Talagang isang abala si Zhao Chulin. Iyan ay si Shali. Nakalimutan mo na ba kung gaano kakasama ang nangyari sa iyo? Nakalimutan mo na ba nung lumuhod ka at nagmakaawa? Matapos makasakit si Shari, nagtago ang mayamang babae sa isang liblib na villa. Noong gabing iyon, nagising siya at ang kanyang kama ay puno ng sariwang dugo. Nasa ilalim ng kumot ang ulo ng alagang aso. Natatakot siya ng husto. Kinabukasan, lumuhod siya sa harap ni Shari para humingi ng tawad. Alam ng buong kumpanya ang tungkol dito. Ngunit ang mga empleyado ay hindi alam na. May isa pang lalaking modelo na tinawag ni E. Nakahiga siya sa braso ng lalaking modelo. Tinitigan siya ng lalaking modelo ng matagal. Ang kulay abo ni E, hindi niya malilimutan habang buhay. Ulitin mo pa yan. Huwag kayong mag-away. Maganda naman ang katapusan. Sa wakas, umatras si Shali. Kapag naakyat si Xia Qiming sa pwesto, ang pangarap ng mundo ay magiging atin na. Saan tayo nanggaling? Unang sabihin, pagkatapos makuha ni Xia Qiming ang pwesto. Ako ang magdadala ng aking koponan at ng aking mga kasama upang iwanan ang pangarap ng mundo. Matagal nang nasa bingit na ang pangarap ng mundo. Walang kwentang umaasa lang nakikita pa ng mas maraming Japanese yens mula dito. Para kang isang taong nababaliw sa pangarap. Yung si Xiali, yung parang lobo, matagal na niyang pinipigilan tayo. Sa wakas, natapos na ang buhay ng mga lobo. Maaari na akong makakita ng liwanag. Ang ilan sa mga taong ito ay nais magkaroon ng higit pang kapangyarihan sa mundo. Ang iba naman ay nais magsimula ng bago. Sa kabuuan, ang mundo ngayon ay parang cake sa isang mesa. Naghihintay sila kay Abogado Zhao na dalhin ang kutsilyo. Sa oras na iyon, may kumatok sa pinto ng silid pulong. Lahat ay nagpakita ng ngiti. Nang bumukas ang pinto, nakita ng mga shareholder ang dumating. Nagtigil ang kanilang mga ngiti. Ano ang sinabi mo kanina? Ang boses ni Shali ay parang isang manipis at matalim na talim ng yelo. Tumpak na tumama sa puso ng mayamang babae. Lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Kakaiba, kanina lang ay sinisisi pa si Shali na isang masamang tao. Ngayon nandito na ang tao. Kahit isang punctuation lang di niya masabi. Sobrang init ng mukha niya. Yung hinaing niya sa pang-aapi ni Shali, sa wakas ay sumabog na. Totoo ang jesis ni Shali at ang sakit sa puso niya. Siguradong mamamatay si Shali at mabilis pa. Si Raulo, huwag ka nang magpanggap pa. Tapos na ang panahon ng sakit mong iyan. Ang pangarap ng mundo ay atin. Hindi sa isang taong tulad mo na nagdadala ng iye. Ang mga salitang ito ang nagpagising sa lahat ng mga shareholder. Kahit na makabangon muli si Shali, isa lamang iyon sa mga himala. Matagal nang hinatulan siya ng kanyang sakit ng parusang iye. Nang naisip ito ng mga shareholder, tumuwid ang kanilang mga likod. Lumalakas na talaga ang inyong loob. Napakalaki na ikinatatakot ko, ang pangarap ng mundo ay nahulog sa aking mga kamay. Lahat ay nakatingin ng gulat sa eksenang ito. Hindi na bago na si Shari mismo ang nanakit. Ang hindi ka pani-paniwala ay, malinaw na hindi may sakit si Shari. Kung hindi, saan niya kukuha ang ganitong lakas? Hindi ito ang aking problema. Sila ang may ideya nito. Natatakot kami na ang mundo ay walang susunod na henerasyon ng mga pangarap. Kaya pinapaisip namin kay Attorney Zhao kung ano ang dapat gawin. Baka may ginawa si Attorney Zhao sa iyo na nagdulot ng hindi pagkakaintindihan. Ginoong Xia, kung ginawa, ginawa na. Gusto mo bang ipagawa sa iyong mga kamay na hipon? Nagawin kaming lahat. Lesiu, gusto ko kayong patahimikin. Pero paano ko mapapabagsak ang haligi ng pangarap ng mundo? Kailangan pa rin tayo ng pangarap ng mundo. Kahit gaano pa kami magkamali, kaya ba kaming labanan ni Shali? Kung wala kaming mga stockholder ng pangarap ng mundo, kung wala kaming mga resources, magkakaroon tayo ng kapahamakan.
May kasabihan ang bansa ng Xia, ang sobra ay nagdudulot ng kabaligtaran. Nasa rurok na ang pag-unlad ng pangarap ng mundo. Sa hinaharap, tiyak na magwawakas ito. Ngayon, ang paghihiwalay sa pangarap ng mundo ang pinakamainam na pagpipilian. Nakita ko na ang magandang proyekto, pero kailangan nating magkaisa. Nakita mo na ang magandang proyekto. Paano kaya, real estate ba? Hindi dapat, matagal lang tapos ang industriya ng real estate sa South Sea. Dalawang hiling ang ama bago siya pumanaw. Ay mahanap ang lumang larawan ng buong pamilya noong bata pa kami. At ang pagkaisahin ang mga shareholders ng World Dream. Hindi ko nagawa ang una. Iniwan ni Lolo ang lahat ng siya ay pumanaw. Maliban sa larawang iyon na hindi na namin makita. Tungkol naman sa pangalawa, wala akong kakayahan noon. Ngunit ngayon ay okay na. Hindi naiintindihan ng lahat ang sinasabi ni Shali. Ang puso ng tao ang pinakamadaling magbago sa mundong ito. At pinakamahirap unawain. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang ganitong bagay? Pagkatapos, ipinaalam ni Shali sa kanila na ang kanyang mga mata ay unti-unting naging pula tulad ng mga bituin. At ang mga pakpak ng paniki ay lumitaw mula sa kanyang bewang. Hinog niya ang daliri, 18 patak ng dugo ang pumutok mula sa dulo nito. Ang dugo ay bumagsak sa noo ng mga shareholder na hindi pa nakaka-recover. Unti-unting nahulog. Ano? Anong nangyayari? Angie. Sakit. Parang sasabog ang ulo ko. Ginoong Xia, talaga bang isang blood-sucking truck? Ngayon, naging blood-sucking truck din tayo. Paano nangyari ito? Ang nilalang na tinatawag na vampiric truck, paano ito talagang lumitaw? May kakayahan si Shari na gawing vampiric truck ang mga ito. Ang kakayahang ito ay tinatawag na unang yakap. Ang mga inapo ng vampiric truck na ito ay walang pakpak ng paniki, na siyang pinakamalaking pagkakaiba sa kanya. Sa mundong ito, tanging ang unang vampiric truck na may tatak ni Kane. Ang may kapangyarihang lumipad bilang simbolo ng lakas at kapangyarihan. Pakiramdam ni Shari ay medyo mahina. Nakapag-convert siya ng 8 vampiric trucks. Malaki ang pinsala sa kanya. Pero kailangan niyang gawin ito. Kailangang magkaisa ang mga shareholder para tunay na matulungan ang tabuo society. Ang mga ipinagbabawal, ang bagong layunin ng World Dream Group. Ha! Ginoong Xia. Ako, magkapatong ang mahahabang hita ni Shali. Nakatawid ang mga binti, magandang kurba. Nabawi ang katawan ng isang normal na tao. Maputi at mahahabang mga daliri ang sumuporta sa magandang mukha. Siya ang ina. Nanginginig ng malakas ang katawan ng matanda. Nagpakita ng pagkabigla ang kanyang matandang mukha. Isang hindi mapigilang presensya ng dugo ang bumalot sa puso ng lahat. Mayroon silang kutob na kapag nilabanan ang inang ito. Agad silang mawawala. Wala na kahit kaluluwa. Inay. Lumalabas ng mas malinaw ang kurba sa labi ni Shali. Biglang bumukas muli ang pinto. Isang batang lalaki na may pulang buhok ang pumasok. Ang pangalan niya ay Xia Qiming. Siya ang kapatid na lalaki ni Shali. Ate, bakit hindi ka pa de? O, dumating na ang pagkain sa labas. Naramdaman lang ng 8 na shareholder ang matinding gutom. Yung ganong uri ng gutom. Pinipilit nilang bawat selula sa katawan nila na sumakit at mangawit. Walang katinuan ang mga shareholder. Sabay-sabay silang tumayo at umatake kay Xia Haoming. Doon lang napansin ni Xia Qiming na naging mga halimaw ang mga shareholder, hindi na siya makakatakas. Yun na marangal na babaeng vampira, naipit na siya sa lupa. Ate, tulong. Kung patayin ko ang pamilya Xia, magiging wakas na ito. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nawasak. Hindi na kailangan ng pamilya Xia ng mga tagapagmana. Ang ginawa niyang ito, mapagmataas at makapangyarihan, ay winasak ang lahat ng pag-asa ni Xia Qiming. Sa Nanhai Handafu Street, kumikislap ang mga ilaw ng pulis. Ang mga sheriff ay naglagay ng tape para isara ang lugar. Ilang tao na nakasuot ng puting coat, may dalang kagamitan, pumasok sa lugar. Nagsasagawa ng pagsusuri sa katawan ng E. Ang kondisyon ng E ay napakakakaiba. 2 katawan na nakasuot ng uniforme ng seguridad. Ang mukha at balikat ay na-dragged sa lupa ng matagal. Nakalantad na ang mga puting buto. Sino ang mag-iisip mayroon palang tao? Malakas na nagdala ng katawan sa gitna ng lungsod pagkatapos ng krimen. Ang pinakakakaiba ay, yung lalaking may dalang 2 bangkay na pinalutang ang katawan, pumasok sa Handafu Street. Maputla, payat, bago pa man mamatay, nakangisi pa rin ang mukha na may malisyosong ekspresyon. Parang pinagsamantalahan ng babae bago siya pinatay. Pagkatapos ng higit sa 10 minuto, isang business van ang huminto malapit sa lugar. Lumabas ang ilang plainclothes na pulis, mabilis na pumasok sa lugar. Ang nauna ay isang matipong lalaki na may maikling buhok, nakatayo sa pintuan ng sasakyan, naninigarilyo. Ang pangalan niya ay Lo Quan, hepe ng kriminal na investigasyon sa Nanhai Public Security Bureau. Mahigpit na sumusunod sa kanya ay isang batang babae na may mahabang itim na buhok. Nakilala ni Lin Mo ang batang babae. Ang pangalan niya ay Li Mingyu, ang class president noong kolehiyo ni Jin Meiting. Ngayon ay estudyante ni Lo Quan. Pumasok si Li Mingyu sa lugar ng insidente. Pagkatapos ay lumabas siya na maputla ang mukha. Matinding pagsusuka sa likod ng sasakyan. Habang nilulunok, huwag munang magsuka. Mas magiging magaan ang pakiramdam mo kung ganito. Ganito talaga ang trabaho namin. Makakakita ka ng kahit anong nakakadiri. Sa oras na iyon, isang nakasuot ng plainclothes ang lumapit. Ibinigay ang isang ulat na may kasamang notes. Kinuha ni Lo Quan at basta na lang tiningnan.
Boss, ang dalawang biktima ay namatay dahil sa labis na pagdurugo. Ang kakaiba, walang sugat sa katawan nila. Hindi dapat nangyari ang malakas na pagdurugo. Paano naman ang isa pa, siya ba ang salarin? Malamang siya, dahil sa dalawang bangkay ng biktima. Tanging mga fingerprint niya lang ang nandoon. Pero ang nakakabaliw ay, mas kakaiba ang paraan ng kanyang pagkamatay kaysa sa biktima. Bakit mo nasabi? Nawalan siya ng malaking dami ng mga itlog, elemento, at hormone sa kanyang katawan. Sobrang dami ng dopamine na pinapalabas ng kanyang utak. Ilagay mo sa simpleng salita. Sobrang pagnanasa, ubos ang lakas, parang bigla ang pagkamatay na lang. Sabi ng forensic. Bago siya namatay, yun ang ginagawa niya. Baliw ba ang forensic? Ayon sa Kikisi, bago ang pagpatay, palagi niyang dinadala ang dalawang bangkay. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Nakakunot din ang noo si Lee Mingyu. Ang paraan ng pagpatay ng 3 taong ito ay sobrang kakaiba. Kamakailan, may isa pang kaso na medyo kakaiba rin. 8 na ang nawawala. Kagabi, ayon sa investigasyon at teknolohiya, natuklasan kung saan huling lumabas ang lahat. Ay isang sirang templo sa labas ng kanluraning bayan. Noong gabing iyon, nagpadala ang pulis upang imbestigahan. Gamit ang teknolohiya, natuklasan ang biolohikal na bakas ng 8 tao. Ngunit parang naglaho sila sa hangin. Plano ni Luo Quan ngayong araw na dalhin si Lee Mingyu sa labas ng kanluraning bayan para mag-imbestiga. Hindi ko akalain na makakaranas ng ganitong bagay. Sobrang nakakabigla talaga. Kaya't lihim kong hinawakan ang kanyang pantalon. Sumpa, batay sa aking maraming taon ng karanasan bago siya mag-isip. Tiyak na wala. Sinasabi mo bang hinawakan mo siya sa lugar na iyon? Nga. 2,000 salin, ibigay mo sa akin mamaya. Abala ako ngayon. Pumunta ka muna sa kanlurang bahagi ng lungsod. Kung makakahanap ka ng bakas, may gantimpala. I-review lahat ng tiki sa paligid. Hindi ako naniniwala na biglang lumitaw ang 3 taong ito sa lungsod ng Timog Dagat. Umiikot si Lin Mu sa loob ng bar sa tabi ng tsaa. May isang tasa ng mainit na tsaa sa tabi niya na may usok. Sa kabilang kamay, binabasa niya ang pahayagan ng araw na iyon. Walang signal sa loob ng tindahan. Ang balita mula sa labas ay nakukuha lang sa mga pahayagan. Ang pahayagang ito ay binili ni Jin Mating ng maaga kanina. Sa mga araw na ito, ang itsura ni Jin Mating ay halos iba na kumpara noong una naming pagkikita. Halos para siyang ibang tao. Yung mga dating naiisip niyang kontrolin siya ni F. Ang pagsunod, pag-arte, at ang ilusyon na maging isang uri ng alagang hayop, ay pinipilit niyang itago dahil sa moralidad at mga panlipunang alituntunin. Pero ngayon, iba na ang lahat. Mga patakaran ng mundo. Ang tingin ng iba, wala nang saysay sa kanya. Ang kanyang kaluluwa ay kontrolado ng isang nakakatakot na lalaki. Naging alipin siya ni Lin Mu. Parang natapos ng buksan ang huling takip. Ang mga pangarap na ikinahihiya sa puso niya. Lubusang inilabas na niya. Muling tiningnan ni Jin Mating si Lin Mu ng palihim. Nagpakita ng kaunting pagkadismaya sa mukha niya. Talagang tiningnan ako ng pangunahing lalaki bilang isang alipin. Basta gagawin ko lang ang mga gawaing bahay, bibili ng almusal, magbili ng dyaryo. Walang init, walang pagnanasa. Wala pang isang lalaking nararapat na makaramdam ng pagnanasa. Siguro dapat akong maging mas daring at malaya pa. Hindi alam ni Lin Mu. Si Jin Mating ay may naglalagablab na emosyon ngayon sa puso niya. Seryosong binabasa niya ang dyaryong hawak niya. Ilang araw na ang nakalipas ang dyaryong ito. Sikat namang aawit na si Bai Shasha ay bigla ang namatay sa bahay niya. Bakit hindi tumawag ng pulis? Akala ba nila ito ay paghihiganti ng ilalim ng mundo? Takot na ang salarin ay kapwa nila sa industriya. Kaya hindi sila nangahas tumawag ng pulis. Mukhang plano ni Sasha na ang kanyang ama ang personal na maghiganti. Napailing si Lin Mu at nagpatuloy sa pagbasa ng dyaryo. Nang makita ang dyaryo ngayong araw, lumalim ang kanyang mga mata. Heng Street, Handafu Street nagkaroon ng nakakatakot na krimen, lubos na pagsisiyasat. Handafu Street nagkaroon ng nakakatakot na krimen. Mahigpit na iniimbestigahan ng Bureau of Public Security. Hindi pa siguro nagawa ng mga naunang tagapamahala. Ang ganitong nakakagulat na pangyayari. Sarili kong ginawa, dahil iba ang aking pananaw sa kanila. 3 tungkulin lamang ang mayroon ang mga namumuno sa bawat henerasyon. Una, makipagkalakalan ng kapangyarihan ng kaluluwa. Basta't may sapat na kapangyarihan ng kaluluwa. Ang namumuno ay walang dapat ipag-alala. Pangalawa, kolektahin ang mga ipinagbabawal na bagay ng ritual. Ito ay ganap na dahil sa kawalang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, walang ritual ng pag-recover na ipinagbabawal. Ang tagapamahala ay kailangang magdusa ng sumpa. Ikatlo, paglalagak ng bagong ipinagbabawal na bagay. Mas mahirap ito, parang pinipilit ang baka na mag-araro. Bawat ligaw na ipinagbabawal na bagay ay lubhang mapanganib. Kahit pa hindi ito namamatay o nasisira. Ang tagapamahala ay mahihirapan pa rin.